Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 291 hanggang 310. Kabanata 291. Sa huli, ipinakita sa channel ng balita ang eksena ng paghingi ng tawad ni James. Agad na nagdilim ang mukha ni Thea matapos makita si James. Kumunat din ang noo ni Quincy at mamulong, anong ginagawa ng brat na ito? Ayaw na ba niyang mabuhay? Bakit niya sasaktan si Kian? Ayos ka lang Thea, tanong ni Quincy, naramdaman niyang hindi tama si Thea. Ayos lang ako. Ikan-away ni Thea ang kanyang mga kamay. Sapat na para kay James na nakakahiya sa bahay. Ngayon, ikinahihiya niya siya sa lahat ng balita. Thea, hindi naman sa gusto kong manghimasok sa negosyo mo, pero hindi karapat-dapat si James sa'yo. Bakit hindi kita ipakilala kay Mr. Watson sa ibang araw? Kay kalimutan mo na. Nag-wave ng kamay si Thea. Sigh, umiling si Quincy at lihim na naawa kay Thea. Tiyak na makakahanap si Thea ng mas magandang partner sa kanyang kagandahan at talento. Sayang ang pagmamatigas niyang manatili kay James. Pagkatapos kumain ay bumalik si Thea sa Pacific Group. Ang Pacific Group ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga problema na kailangan niyang lutesin isa-isa. Higit pa rito, ang account ng kumpanya ay may ilang daang milyong dolyar na ngayon. Pinlano niyang gamitin ng husto ang pera para palawakin ang Pacific Group sa pinakamaikling posibleng panahon para makuha ang mga kwalipikasyon para makapasok sa Transgenerational New City. MS. Thea. Nakatuon si Thea sa pagsusulat ng expansion plans ng kumpanya nang biglang kumatok si Larry sa pinto at pumasok sa kwarto. Napatingin si Thea kay Larry. Naglagay si Larry ng invitation ayon sa mesa at sinabing, ito ay isang imbitasyon na ipinadala ni Dr. Fallon. Ang taunang pagdiriwang ng lungsod ng medisina ay nasa kalahating buwan. Ang bawat klinika sa medikal na kalye ay magpapadala ng mga malalakas na practitioner ng gamot upang lumahok sa kaganapan at manalo ng titulong henyong doktor. Okay, tumango si Thea. Alam niya ang tungkol sa kaganapan. Bilang residente ng Kensington, paanong hindi niya narinig ang tradisyonal na pagdiriwang ng Kensington? Ang medikal na komperensya ay ginanap isang beses taon-taon. Ang mga doktor mula sa lahat ng mga medikal na klinika sa Medical Street ay magsasama-sama sa panahon ng komperensya. Maging ang mga doktor mula sa iba't ibang probinsya ay dumating upang patunayan ang kanilang sarili na karapat-dapat sa titulong henyong doktor. Gayunpaman, hindi natalo si Jay Fallon matapos manalo sa titulong henyong doktor 20 taon na ang nakalilipas. Kaya, ang titulo ng henyong doktor ay pag-aari niya mula noon. Marahil ay dadalo lang tayo para sa kapakanan nito. Batid ni Thea ang lakas ng Pacific Group. Hindi man lang sila nagkumpara sa Eternality. Ang Pacific Hospital ay mas maliit sa sukat at mayroon lamang ilang mga medikal na practitioner. Wala sa kanila ang pinakamahusay sa Kensington, at hindi rin sila miyembro ng Doctors Association. Maraming mga medikal na practitioner sa Kensington. Ang galing ni James sa medisina, naisip ni Thea si James. 2 beses na siyang pinagaling ni James. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay hindi kapanipaniwala at malamang na hindi mababa sa Jay Fallon's. Gabi na nang umuwi si Thea. Hindi siya nagalit kay James matapos itong ipahiya sa telebisyon. Sa halip, hinayla siya nito papasok sa silid at sinabi sa kanya ang tungkol sa conference na magaganap sa Medical Street sa loob ng kalahating buwan. Isang kompetisyon ng mga medikal na kasanayan. Hinawakan ni James ang kanyang baba. Ito ay isang magandang pagkakataon para gumawa ng pangalan para sa iyong sarili, James. Basta stand out ka, wala nang maglalakas loob na tawaging inutil ka, at mapapaganda pa nito ang reputasyon ng Pacific Group, ani Thea. Si James ay walang interes sa isang kompetisyon ng mga medikal na kasanayan. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay walang kapantay sa mundo. Siya ang pinakamahusay sa mundo at alam niyang magiging madali para sa kanya na manalo sa unang pwesto.
Magagantimpalaan ba ako kung matalo ko si Dr. Fallon at makuha ang unang pwesto? Ngumiti siya kay Thea. Saglit itong pinag-isipan ni Thea at sinabing, oo, basta manalo ka sa unang pwesto, sa iyo ako matutulog. Hindi na ako babalik sa sinabi ko. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 272. Walang babaeng nagpahalaga sa walang kwentang lalaki. Walang exception si Thea. Alam niyang may kakayahan si James. Bukod sa lahat ng iba pa, kahit papaano ay mayroon siyang napakahusay na kasanayan sa medisina. Ang mga kasanayang medikal ni James ay tiyak na higit sa 99% ng mga medikal na practitioner sa Kensington's Medical Street. Gayunpaman, si James ay palaging tamad. Kaya naman, gustong palakasin ni Thea si James. Sinaman niya ng tingin si James. Kahit na ang kanyang mga salita ay napakatokso. Ayaw talaga ni James na masyadong showy. Sa wakas ay isinama na niya ang mababang lipunan at talagang nasiyahan sa kanyang kasalukuyang buhay. Bakit hindi ka sumali sa halip, mahal? Anong ibig mong sabihin, James? Sabihin mo lang na ayaw mong pumunta. Ano ang ibig mong sabihin sa pagsali ko? Wala akong alam sa anumang medikal na kasanayan at hindi ako pamilyar sa medisina. At saka, ano ang ginawa mo ngayon? Bakit mo inatake ang isang celebrity at ikinahihiya mo ang sarili mo sa telebisyon? Gusto niya talagang magkaroon ng maayos na pag-uusap kay James. Gayunpaman, mukhang hindi payag si James na makipagtulungan. Agad siyang nagalit at ibinalita ang pangyayaring napanood niya sa telebisyon ngayon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, mahal. Sinadya kong sabihin na lihim kitang matutulungan at tulungan kang manalo sa titulong henyong doktor. Hindi ba't mas mabuti iyon para mabuo ang reputasyon ng Pacific Group? Sino ang niloloko mo? Ang medisina ay isang malawak at malalim na paksa na naipasa sa libu-libong taon. Maraming naghahabol sa kaalamang medikal sa buong buhay nila ngunit hindi natatapos ito. Ano ang magagawa ko sa kalahating buwan lang? Nakangiting sabi ni James, I believe in you. Tiyak na gagana ito. Kailangan ko lang bigyan ka ng ilang mga payo at turuan ka ng ilang bagay. Kalimutan mo na, matutulog na. Hindi inisip ni Thea na maaari siyang maging isang medical practitioner sa loob lamang ng kalahating buwang oras ng pagsasanay. Ni hindi niya kayang tumayo at manalo sa titulong henyong doktor sa medical conference. Ang bawat doktor sa Medical Street ay nasa industriya sa loob ng maraming dekada at may mayaman na karanasan sa larangan. Galit siyang humiga sa kama. Hinawakan ni James ang ilong niya. Sincere siya sa sinabi niya. Hanggat nag-aral ng mabuti si Thea sa loob ng kalahating buwan, hindi magiging mahirap na lampasan ang ibang mga doktor at manalo sa titulong henyong doktor. Bakit hindi siya pinaniwalaan ni Thea? Humiga na rin siya sa kama. Hindi sila nagsalita buong gabi, kinabukasan. Nagtungo si Thea sa kumpanya ng madaling araw. Ayaw ni James na manatili sa bahay, kaya gumawa siya ng dahilan para lumabas. Ganon din ang ginawa niya sa mga sumunod na araw. Tuwing lalabas si Thea ay lumalabas siya, at tuwing umuuwi si Thea ay umuuwi din siya. Lumipas ang 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw ng gabi. After dinner, Gladys said, Thea, huwag kang pupunta sa kumpanya bukas. Ang iyong lola ay magdiwang ng kanyang kaarawan. Punta tayo sa North Kensington. Nakaramdam ng hiya si Gladys sa tuwing umuuwi siya dahil pinakasalan niya ang walang kwentang Benjamin. Ang mga chismis tungkol kay Thea ay lalo siyang nahiya na iangat ang ulo sa harap ng iba. Gayunpaman, lumipas ang lahat. Ngayon, mayroon siyang 80 milyong dolyar na mga ari-arian at isang malaking villa na nagkakahalaga ng ilang daang milyon. Bukod pa rito, pagmamayari niya ang 50% ng mga bahagi ng Callahan's, at si Thea ang chairman ng Pacific Group at mayroong 70% ng mga pagbabahagi ng kumpanya. Sa wakas ay may angat na niya ang kanyang ulo sa pagkakataong ito kapag umuwi siya. Ang mga taong tumingin sa kanya noong nakaraan ay sa wakas ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Sige, tumanggo si Thea. Sa nakalipas na ilang araw, natapos na niya ang pakikitungo sa Pacific Group sa nakalipas na ilang araw, at nagsimula ng gumana ang kumpanya sa track. Kaya, nakakapag-relax din siya ng kaunti. Kinabukasan, dinala ni David sina Alisa, Gladys, at Benjamin sa $28 million limited edition na si Ferrari pauwi muna. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at nagtanong,
Darling, this car was for you. Paano mo siya hinayaang magmaneho? Wag na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 273. Hindi naman ito pinansin ni Thea. Hindi niya gustong maging masyadong marangya. Siguradong maaakit ng maraming atensyon ang sasakyan kung ilalabas niya ito. Hindi naman nagrereklamo si Thea, kaya hindi rin masyadong nagsalita si James. Binuksan niya ang pinto ng Maserati at pumasok sa driver's seat. Sumakay si Thea sa passenger seat, at nagmamadali silang nagmaneho patungo sa highway. Ang North Kensington ay ang kalapit na lungsod ng Kensington at isa rin sa mga pinakamalaking lungsod sa bansa. Si James ay nagmamaneho sa napakabagal na bilis, hindi masyadong mabilis o mabagal. Matapos makarating sa highway, pinapanatili niya ang bilis na 120 milya bawat oras. James, bumili tayo ng mga regalo pagdating natin sa downtown North Kensington. Halos 10 taon na akong hindi nakapunta sa North Kensington at matagal na rin akong hindi nakikita ng lolo't lola ko. Since we're going to celebrate my grandma's birthday, we can't present ourselves to Shop Bailey. Umupo si Thea sa passenger seat at sinabing. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng card at ibinigay kay James. Ito ay isang bagong card na ginawa ko lang. Mayroong 10 milyong dolyar sa loob nito. Panghawakan mo muna. Bakit mo ako binibigyan ng napakaraming pera, mahal? Ibinibigay ko ito sa iyo, kaya kunin mo na lang. Bagamat 10 taon nang hindi nakapunta si Thea sa North Kensington, kilalang-kilala niya ang kanyang mga tiyuhin. Katulad ng kanyang ina, gutom na gutom din sila sa kapangyarihan. Ayaw niyang maliitin si James sa North Kensington. Hindi alam ni James ang balak ni Thea. Darling, nakahanap na ako ng trabaho at hindi na kailangan ng pera. Ang kumpanya ay kasalukuyang nasa yugto ng pag-unlad nito at kakailanganin ang pera. Itago mo ito, sapat na ang sahod ko. Pinandilatan ni Thea si James. Gusto mong mapahiya, pero ayoko. Ang aking mga tiyuhin ay may kaparehong katangian ng aking ina. Naintindihan naman agad ni James pagkarinig nito. Kaya, tahimik niyang iniligpit ang card. By the way, hindi mo pa siguro alam ang side of the family ng nanay ko. I'll introduce you briefly, para hindi ka mapahiya pagdating natin. Oh, sige. Ang aking lolo ay isang sundalo at palaging nagtatrabaho sa hukbo. Bagamat wala siya sa napakataas na posisyon, palaging pinanghahawakan ng kanyang pamilya ang napakalakas na prinsipyo ng militar. Sa makatuwid, marami sa aking mga tiyuhin ang nagtrabaho sa hukbo at ngayon ay ipinadala sa iba't ibang mga departamento ng gobyerno. Tumango si James dahil kitang-kita ang paghanga ni Zara sa mga sundalo. Patuloy ni Thea, gayunpaman, alam ng lolo ko na hindi sapat ang basta-basta magsundalo, kaya nagsanay siya ng isang negosyante, ang aking bunsong tiyuhin. Siya ay kasalukuyang matagumpay na negosyante na may bilyon-bilyong dolyar na netong halaga. Ang pinsan ko, si Zara, na nakilala mo noon, ay anak ng tiyuhin. Maikling ipinakilala ni Thea ang ilang bagay tungkol sa Hills. Si James ay nakikinig ng mabuti. Paalala ni Thea sa kanya, huwag kang magbubuga ng kalokohan pagdating natin dyan at huwag mong subukang magyabang. Kung sino man ang makasalubong natin, sundan mo lang ako at batiin mo sila gaya ng ginagawa ko, maintindihan mo. Tumango si James at sinabing, okay, hindi kita ipapahiya. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na pagmamaneho, sa wakas ay nakarating si James sa North Kensington. Hindi nagmamadali ang dalawa sa bahay ng Hills at sa halip ay pumunta sa lungsod para pumili ng mga regalo. Pumasok silang dalawa sa isang jewelry store. Honey, ano sa tingin mo ang angkop na Reg Along bilhin? Sinulyapan ni Thea ang ilang mahahalagang ginto at pilak na alahas. Pakiramdam niya ay medyo hindi nararapat na ibigay ang mga ganoong bagay sa mga matatanda dahil lampas na sila sa edad na gustong magsuot ng mga alahas na tulad nito. Wala ring kaalam-alam si James, kaya nagkibit-balikat siya at sumagot, dapat bumili ka na lang ng kung ano ang sa tingin mo ay maganda. Naaalala ko ang aking lolo ay mahilig manigarilyo. Gayunpaman, ang aking lolo ay dating sundalo at nakapunta na sa maraming lugar. Isa pa, marami sa aking mga kamag-anak ay matataas na opisyal, kaya tiyak na humihit-hit na siya ng lahat ng uri ng sigarilyo. Wala na siguro akong mabibili para sa kanya, sabi ni Thea, bakit hindi mo siya bilhan ng mga sigarilyo na hindi available sa labas?
Madali para sa iyo na sabihin. Mayroon ka bang mga koneksyon upang makuha ang mga ito? Umikot ang mata ni Thea at sinaway si James. Tungkol dito, mayroon akong paraan para makuha sila. Napangiti ng husto si James. Hindi big deal sa kanya ang ilang sigarilyo. Biglang naalala ni Thea na dati ring sundalo si James. Bukod dito, 10 taon na siyang sundalo, at hindi katakataka na makilala niya ang ilang matataas na opisyal. Sa makatuwid, talagang hindi magiging problema para sa kanya ang pagkuha ng ilang premium na sigarilyo. Kung gayon, ano ang dapat nating makuha para kay Lola? Nagsimula na namang mag-alala si Thea at agad na tinapik ang kanyang noo. Si Lola ang pinaka nag-aalala tungkol sa kalusugan. Dapat ay binilhan ko siya ng mataas na kalidad na ligaw na ginseng sa Kensington. Hindi naman kailangang bilhin sa Kensington. Sigurado akong dapat mayroon din ang North Kensington, sabi ni James. Anong alam mo? Ang Kensington ay ang kabisera ng medisina, at ang gamot mula sa lungsod ay sikat sa buong mundo. Bagamat ang North Kensington ay nasa tabi ng Kensington at nagbebenta din ng parehong bagay, ang kalidad ay mas mababa kaysa sa mga mula sa Kensington. Hindi naman talaga totoo yon. Maglibot tayo at tingnan kung makakabili tayo ng magaganda. Sandaling nag-isip si Thea, tumango, at pumayag. Sige, tingnan natin ang paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 274. Ang Kensington ay ang kabisera ng medisina. Dahil ang North Kensington ay nasa tabi ng Kensington, marami rin ang mga parmasya dito. Naglakad-lakad sina James at Thea sa paligid ng lungsod at binisita ang pinakamalawak na parmasya sa North Kensington, Primary Pharmacy. Ang batika ay malaki at napakarangyang pinalamutian. Isang babaeng nakauniporme ng nurse ang nakatayo sa pintuan para batiin sila. Naglakad na ang dalawa papasok. Bago pumasok sa pintuan, naamoy nila ang gamot. Maligayang pagdating. Tumayo sa pintuan ang babaeng nakasuot ng uniporme ng nurse at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Nakangiti niyang binati ang mag-asawa at nagtanong, may hinahanap ba kayong dalawa ngayon? Naghahanap kami upang bumili ng ligaw na ginseng. Diretso sa punto si Thea. Sige, sa ganitong paraan, pakiusap. Lumapit ang dalawa sa isang counter sa patnubay ng nurse. Mayroong ilang mga napakarilag na nakabalot na mga kahon sa counter. Ang mga kahon ay puno ng ginseng na may kaaya-ayang halimuyak. Ito ay ginseng na nahukay sa White Mountain. Ito ay higit sa 10 taong gulang at nagkakahalaga ng halos $3,000. Bagamat hindi pamilyar si Thea sa ginseng, naunawaan niya na ang mas mataas na grado ay may mas mataas na presyo. May mas mataas ba na grades? May budget ka ba? Naningkit ang mga mata ng nurse, at nagtanong siya matapos marinig ang tanong. Oo naman. Mas mahal, mas maganda, ani Thea. Mangyaring sundin mo ako sa ganitong paraan. Alam ng nurse na may nakilala siyang bonggang customer at agad na dinala ang dalawa sa ikalawang palapag. May mga matataas na grado sa ikalawang palapag. Mas maraming tao ang nagtipon dito kumpara sa unang palapag. Maraming mga nurse na nakasuot ng uniforme ang matiyag ang nagpakilala ng iba't ibang mahahalagang halamang gamot at ang epekto nito sa kalusugan sa mga customer. Pagdating sa ikalawang palapag, ang iba't ibang ligaw na ginseng ay inilagay sa harap ng dalawa mula 10,000 hanggang $100,000. Hindi masabi ni Thea ang halaga ngunit nadama na sila ay masyadong ordinaryo. Alam na alam niya ang mga birtod ng heels at naunawaan niya na ang mga ordinaryong bagay ay hindi sapat para pasayahin sila. May mas mahal pa ba? Tanong ni Thea. Nang marinig ito, agad na tumango ang nurse. Siyempre. Mabilis siyang naglabas ng malalaking ginseng at nagpakilala. Ito ay 100 taong gulang na ligaw na ginseng mula sa Mount Shaman at nagkakahalaga ng $380,000. Umiling si Thea. Ito ay masyadong ordinaryo. Hindi natuwa ang nurse matapos itong marinig, at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pinaglalaroan ba ninyo akong dalawa? Si Lily Nolan ay sumulyap sa kanila nang walang pakialam. Akala niya ay nakatagpo siya ng isang mapagbigay na customer at naisip niya na maaari niyang itaas ang kanyang pagganap kung nagbebenta siya ng ilang mamahaling ginseng ngayon. Hindi tulad ng inaasahan niya, ang dalawang taong ito ay patuloy na nag-uusap ngunit tumanggi na bumili ng kahit ano sa kabila ng kanyang pagpapakilala. Hindi lang masyadong kahanga-hanga, paliwanag ni Thea.
Bagamat hindi pamilyar si Thea sa medisina, mula pa rin siya sa Kensington, at ang kanyang pamilya ay kasangkot din sa industriya ng medikal. Maraming tao ang nagregalo kay Lex ng ginseng noon, at marami na niya itong nakita. Bukod sa presyo, ang iilan na ito na ipinakilala ay napakakaraniwan. Napatingin si Lily kay Thea. Si Thea ay maganda at napaka-charismatic, ngunit ang lalaking kasama niya ay napaka-ordinaryo. Hindi ba talaga ito sapat para sa kanila? Naisip niya sa kanyang puso. Sandali lang. Hinintay sila ni Lily at umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang kahon na gawa sa kahoy, inilagay ito sa mesa, at binuksan ito. Sa loob ay may malaking ginseng na natatakpan ng kaunting lupa. Agad namang nagningning ang mga mata ni Thea. Ang isang ito sa wakas ay naging mas maganda. Darling, ano sa tingin mo ang isang ito? Napatingin si Thea kay James at nagtanong. Ininspeksyon ito ni James at nagkomento, ang ginseng na ito ay so-so. Kung titingnan ang kulay nito, tiyak na tumubo ito sa madilim at mamasa-masa na lupa. Mayroon itong maraming dumi ngunit dapat ay hindi bababa sa 300 taong gulang. Gayunpaman, ang kalidad ay hindi ang pinakamahusay dahil sa kapaligiran ng paglago nito. Ang kalidad nito ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 10 beses kung ito ay lumago sa isang mas mahusay na kapaligiran. Nang marinig ito, sinulyapan ni Thea ang nurse at nagtanong, may mas maganda pa ba? Sinulyapan ni Lily si James ng masama at sinabing, huwag kang magpanggap na eksperto kung wala kang alam. Anong 300 taon? Ano ang ibig mong sabihin sa paglaki sa madilim at mamasa-masa na lupa? Isa itong hari ng ginseng na 500 taong gulang na. Ito ay isang kayamanan sa aming tindahan na nagkakahalaga ng $3 million. Bahagyang umiling si James at hindi nag-abalang mga tuwiran sa isang hindi propesyonal. Tingnan natin sa ibang lugar, hinayla ni James si Thea at sinabi. Sige, tumanggo si Thea. Tumigil ka, sigaw ni Lily. Sigaw ni James at lumingon sa kanya. Itinuro niya ang ginseng na nasa kahon sa ibabaw ng mesa at sinabing, ayon sa aming mga alituntunin sa tindahan, dapat kang bumili pagkatapos mabuksan ang kahon. Ang mga kahon na ito ay nabuksan na. Hayaan mong kalkulahin ko kung magkano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 275. Kinuha niya ang phone niya at mabilis na nagkalkula. Iyan ay magiging kabuuang $4,368,000. Bibilhin ko ito hanggang $4,300,000. Ha? Tumawa si James. Hindi ba kailangan mong tingnan ang mga bagay-bagay bago ito bilhin? Anong klaseng tindahan ito? Ito ba ay isang scam? Tama ka, binata. Kailangan mong bilhin ito pagkatapos mong tingnan. May biglang lumapit na lalaki mula sa malayo. Mukhang nasa 30s na ang lalaki. Nakasuot siya ng itim na button-up shirt pero 2 butones lang ang pataas at may gintong kwintas sa kanyang leeg. 2 matipunong lalaki ang sumunod sa kanya. Maraming customer ang lumingon kina James at Thea. Nagsuot sila ng mapaglarong mga ekspresyon dahil alam nilang may magandang palabas ngayon. Lumapit sa kanila ang lalaki, sinulyapan ang nakabukas na kahon ng ginseng sa mesa, at nakangiting sinabi, ito ang tuntunin ng primary pharmacy. Ang ginseng ay hindi malantad sa liwanag, at mawawala ang mga epekto nito kapag nalantad. Marami ka nang binuksan at naging dahilan ng pagbaba ng kalidad, kaya paano ko ito ibebenta sa iba ngayon? Mr. Washington, magalang na bati ni Lily. Inangat niya ang ulo niya at maangas na sinulyapan sina James at Thea pagkatapos tumabi sa Washington. Masasabi niya sa mga accent ni na James at Thea na sila ay mula sa Kensington at hindi sa North Kensington. Sa makatuwid, inabisuhan niya si Washington, ang taong namamahala sa parmasya, bago niya ilabas ang yaman ng tindahan na itinatag ng The Zenos ang primary pharmacy. Ang Zenos ay isang maimpluwensyang pamilya sa North Kensington at isang kinatawan ng pamilya sa Five Provinces Business Alliance. Si Washington Zenos ang ikatlong anak ng pamilya. Anong kalokohan ang nawawalan ng epekto pagkatapos mabilad sa liwanag? Pinipilit ninyo ang inyong mga produkto sa mga customer upang makakuha ng mga benta. Ano ang gagawin mo sa akin sa sikat ng araw kung tumanggi akong bilhin ito? Napatingin si Thea kay Washington at malamig na sinabi. Haha, tumawa ng malakas si Washington.
Nagtawanan ang lahat ng bisita sa kanilang paligid at napasulyap kay Thea na para bang may narinig silang nakakatawang biro. Lahat, bakit hindi mo sabihin sa kanila? Hindi ba tuntunin ng shop na bumili kapag nabuksan na? Oo. Tumanggo ang karamihan. Nagdilim ang mukha ni Thea pagkarinig nito. Paano kung hindi ako bumili? Sinulyapan ni James si Washington at walang pakialam na sinabi. Hindi ka bibili. Nagdilim ang mukha ni Washington, at iminuwestre niya ang dalawang matipunong lalaki sa likuran niya. Ang dalawang lalaki ay humigit kumulang 170 sentimetro ang taas at tumitimbang ng higit sa 90 pounds, lumapit na nakakuyom ang kanilang mga kamao. Basag, basag, binuksan nila ang kanilang mga buko. Natakot si Thea. Agad niyang hinayla si James sa tabi at mamulong, "Honey, it seems the pharmacy has a very powerful background. Bilhin na lang natin at gugulin natin ang pera bilang lesson." Hinawakan ni James ang kamay niya at sinabing, "Okay lang. Huwag kang matakot." Siya ay humakbang pasulong, tumingin sa dalawang matipunong lalaki, at mahinang sinabi, "Lumuhad ka ngayon, at ililibre kita." Haha, humagalpak ng tawa si Washington na para bang narinig niya ang pinakamagandang biro sa mundo. "Brat, ikaw ang unang naglakas loob na sabihin yan sa akin." Baliin ang kanyang mga paa. "Oo, Mr. Washington." Ang ibang mga customer ay nanood na para bang ito ay isang kawili-wiling palabas. Ang primary pharmacy ay talagang isang kilalang negosyo. Gayunpaman, hindi nito niloko ang mga lokal, at binigyan pa sila ng mga diskwento kung ipinakita nila ang kanilang mga social security card habang nagbabayad. Ang primary pharmacy ay dalubhasa sa panloloko sa mga tagalabas. Maraming tao ang nalugi dahil sa kanila. Ang Zenos ay isang napaka-impluwensyang pamilya, at ang mga tagalabas na ito na naskam ay walang sinumang tumulong sa kanila o nagtatanggol sa kanilang sarili. Naglakad ang dalawang matipunong lalaki papunta kay James. Maraming tao ang nanonood ng mapaglaro, at parang nakikinita na nila si James na napahampas sa lupa, nakaluhod habang nagmamakaawa. Inilabas pa nga ng ilang nanonood ang kanilang mga telepono, nagpaplanong kunan ang eksena para ipadala sa kanilang circle of friends. Samantala, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni James. "Lumuhad ka, brat." Isa sa matipunong lalaki ang nagtaas ng kamay at inihampas ito sa mukha ni James. Buong lakas ang kanyang indayog, at may tunog ng pagsipol. Bahagyang itinaas ni James ang kanyang kamay at hinarang ang kamay na nakaswing papunta sa kanya. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang dibdib ng kalaban. Ang kanyang tila ordinaryong pagdila ay naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng lakas. Ang matipunong lalaki na tumitimbang ng higit sa 2 kilograms ay pinalipad ng ilang metro ang layo at nontog sa counter, humahagulgol sa sakit. Katahimikan. Natahimik ang lugar. Puno ng takot ang mga mata ng lahat habang nakatingin kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 276. Hinarang ni James ang pag-atake at nag-counter-attack ng isang sipa. Ang malaking tao na tumitimbang ng higit sa 70 kilo ay pinalipad palabas ng ganoon lang. Nagdilim ang mukha ni Washington. Ang lalaking ito ay may death wish para sa kanya na maglakas loob na bugbugin ang kanyang mga tauhan sa kanyang teritoryo. "Brat, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ito ay North Kensington. Hindi ko alam kung anong uri ng background ang mayroon ka, ngunit sa North Kensington, kahit isang dragon o tigre ay kailangang yumoko sa harap ko. Lumuhad ka at humingi ng tawad. I'll consider spotting you if you do so," banta ni Washington na may galit na ekspresyon. Nang makitang lalaban na naman si James dahil sa bangayan, mabilis siyang hinayla ni Thea. "Kalimutan mo na, mahal." Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni James sa Washington. Kaya naman, tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, naakit ang mga mata ni Washington sa kagandahan ni Thea. Siya ay matangkad, maputi ang balat, at may mahabang malasotla na buhok. Napakagandang babae talaga ni Thea. Napatingin si Washington sa kalmadong ekspresyon ni James at sa nag-aalalang ekspresyon ni Thea. Pagkatapos, nginisya niya, "Hindi magiging madali para sa iyo na umalis." Kinuha niya ang phone niya at agad na tumawag. Ayaw naman ni James na yumoko sa level nila, kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Thea at umalis. "Tigilan mo sila.
Biglang naikuyom ng ibang bodyguard ang kanyang kamao at inihampas ito kay James. Agad namang lumingon si James. Bahagyang umangat ang katawan niya mula sa lupa nang lumingon siya. Itinaas niya ang kanyang paa at saktong tumama sa noo ng lalaki. Lumingon ang ulo ng lalaki, at lumipad ang buong katawan niya patungo sa counter. Kumalabog. Nabasag ang glass counter sa isang iglap. Nagkalat din sa sahig ang ilang mahahalagang halamang gamot tulad ng ginseng at sungay ng USA. Samantala, panay ang pagkakatayo ni James. Nagulat si Washington. Alam niya ang lakas ng dalawang bodyguard niya. Nang makitang natalo na silang dalawa, alam niyang nakatagpo siya ng mahirap na tao ngayon. Gayunpaman, ang North Kensington ay teritoryo ng Xenos. Siya ay walang takot. Maaaring ibagsak ng lalaking ito ang dalawa, ngunit maaari ba niyang ibaba ang 20 o kahit 200? Puno ng nakakatakot na galit ang mukha niya. Nagulat lahat ang mga customer sa paligid. Ang lalaking ito ay tila medyo na overpower. Dalawang matipunong lalaki ang natalo sa isang iglap. Gusto mo pa bang bilhin ko? Mapanuksong ngiti sa mukha ni James. Nagdilim ang mukha ni Washington, at nanatili siyang tahimik. Sa halip, sinulyapan niya si Lily na nakatayo sa tabi niya at itinuro, tandaan ang lahat ng mga halamang gamot na nasira niya. Gagantihan niya tayo ng 100 beses. Napansin. Agad na pumunta si Lily para i-record ang mga nasirang paninda. Bahagyang naintriga si James. Gusto niyang makita kung anong uri ng mga trick ang gagawin ni Washington. Samantala, may pag-aalalang ekspresyon si Thea habang patuloy na hinihila si James. Bamulong siya, "Honey, nasa North Kensington tayo. Huwag gumawa ng gulo dito. Tapusin na lang natin ang pamimili at umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, mahal. Tayo ay nasa isang sibilisadong panahon na pinasyahan ng batas. I don't believe this guy can do anything to me." Iwinagayway ni James ang kamay niya at sinigurado si Thea. Haha. Humagalpak ng tawa si Washington. Sibilisadong panahon na pinasyahan ng batas. Gumagawa ako ng mga batas sa primary pharmacy. Kailangan mong lumuhad kung hihilingin kung lumuhad ka. Umupo si James na walang pakialam. Gayunpaman, labis na nababalisa si Thea. Patuloy niyang hinikayat si James na umalis. Sa kasamaang palad, hindi nakikinig si James sa kanya. Wala siyang choice kundi tumabi, kunin ang kanyang telepono at palihim na tumawag ng pulis. Napansin ni Washington ang kanyang mga aksyon ngunit hindi siya pinigilan. Sa halip, nginisya niya ang kanyang puso. Tumatawag ng pulis. Tulong ba ang pagtawag sa pulis? Ito ang North Kensington. Ang Xenos ay ang pinakamaimpluwensyang pag-iral sa North Kensington. Arestuhin lang ng pulis sina James at Thea pagdating nila sa eksena. Hindi nagtagal, natapos na ni Lily ang pag-record ng mga nasirang gamit. Mr. Washington, tapos na akong mag-note. $145,000 na halaga ng mga halamang gamot ang nawasak. Umupo din si Washington. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa at nagsindi ng tabako. Nakabalik na ang dalawa niyang bodyguard at nakatayo sa likuran niya. Napatingin si Washington kay James at ngumisi, "Narinig mo ba iyon? Nasira mo ang $145,000 na halaga ng mahalagang mga materyales na panggamot. Ang kabayaran ay magiging 100 beses na $14,500,000. May tiwala si Washington na kaya niyang sugpuin sina Thea at James. Bagamat si James ay nakasuot ng karaniwang damit, si Thea ay nakasuot ng mga sikat na brand, at ang kanyang buong damit ay umabot ng higit sa $1,000,000. Dapat ay galing siya sa mayamang pamilya para makapagbihis ng ganyan. Ang pangingikil ng higit sa $10,000,000 mula sa kanila ay ganap na makatwiran. Hindi siya natatakot sa background ni Thea. Anuman ang magandang background na maaaring mayroon siya ay isang umutot sa harap ng Xenos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 277. Si James ay walang pakialam na ekspresyon. Sa sandaling ito, pinalayas na ng mga empleyado ang lahat ng mga customer sa tindahan, naiwan lamang sina James at Thea sa ikalawang palapag. Stomp, stomp, stomp. Mabibilis na yabag ang papalapit sa kanila. Maya-maya, 12 ng tao ang dumating sa ikalawang palapag. Ang mga taong ito ay lumitaw na may mga baras na bakal, machete, electric baton, at ang ilan ay may dalang mga brick. Mr. Washington,
Lumapit ang isang lalaking nasa 20s at magalang na bumati. Namutla ang mukha ni Thea matapos makita ang dose-dose ng mga armadong lalaki. Samantala, kalmado pa rin ang ekspresyon ni James. Tumawa si Washington at tumayo. Haha, brat, ipakita mo sa akin kung paano ka magiging mayabang ngayon. Agad na lumuhad at humingi ng tawad. Ipinapangako kong hahayaan ko ang bagay na ito matapos mabali ang iyong mga binti at makipaglaro sa iyong asawa sa loob ng ilang araw. O kung hindi, agad na nagdilim ang mukha ni James. Kaya niyang tiisin ang anumang pagbabanto laban sa kanya. Gayunpaman, mayroon lamang isang wakas para sa mga nagtangkang guluhin si Thea kamatayan. O ano, tumayo si James. Honey, agad siyang hinayla ni Thea at sinubukan siyang hikayatin, huwag kang pabigla-bigla. Napakarami nila, at tayo lang ang maghihirap. Tumawag na ako ng pulis, at dapat ay malapit na silang dumating. Haha, natatakot ako na hindi makakapasok ang mga pulis ngayon, tumawa si Washington. Naunawaan kaagad ni Thea ang kahulugan ng kanyang mga salita, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinubukan niyang hilahin si James ngunit napapalibutan siya ng matipunong lalaki. Namutla agad ang mukha niya. Sabi ni James na may galit na galit, hindi mo matututuhan ang iyong leksyon kung hindi kita tuturuan ngayon. Patayin siya. Umungol si Washington. Agad na sumugod ang dose-dose ng mga lalaki at inihampas ang kanilang mga armas kay James. Napasigaw si Thea sa takot at napapikit. Hinayla ni James si Thea at mabilis na sumugod sa Washington. Habang umaarangkada, mabilis na kinuyam ni James ang kanyang braso at umatake. Nataman sa dibdib ang isa sa mga lalaking sumugod sa harapan. Parang kurba ang buo niyang katawan, at lumipad siya palabas, tinamaan ang mga tao sa likuran niya. Binuhat ni James si Thea at tumalon ng 2 metro ang taas, umatake gamit ang kanyang mga paa. Napaatras ang isang lalaki matapos matamaan. Pagkatapos, tumapak sa balikat ng isa pang lalaki, agad siyang nagpakita sa harap ng Washington. Ibinaba niya si Thea at binuhat ang Washington, agresibo siyang ibinato sa mga umaatake sa kanya ng "Arg!" Masakit yon, nanay. Aray. May mga tunog ng masakit na daing at tunog ng mga bagay na nabasag sa buong ikalawang palapag. Pagkaraan ng ilang minuto, lahat ng lalaki ay nasa lupa. Umupo na si James. Nakapikit si Thea habang nakapikit ang mga mata at mahigpit na nakapulupot ang mga braso sa balikat niya. Hindi siya naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata. Hanggang sa wala nang gumagalaw, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata, at isang pamilyar na mukha ang pumasok sa kanyang paningin. Ayos ka lang ba? Napabuntong hininga siya. Napansin niyang nakapulupot ang mga braso nito sa balikat ni James at namula siya habang mabilis na lumalayo sa kanya. Bumangon siya, lumingon upang tingnan ang silid, at nakita ang dose-dose ng mga lalaki na nakahandusay sa lupa sa magulong batika. Ang hindi mabilang na mga halamang gamot ay nakakalat sa buong sahig. Napasigaw si Thea sa gulat at muling napaluhod sa mga bisig ni James. Inunat ni James ang kanyang mga braso at niyakap siya. Ayos na ang lahat. Ano ang maaaring nagkamali? Hindi naman sa gusto kong magyabang, pero itong 3 hanggang 5 dosenang tao ay wala sa akin, nakangiting sabi niya. Brat, alam mo ba kung sino ako? Nadapa si Washington nang bumangon siya sa sahig. Gayunpaman, kinuha ni James ang isang tasa mula sa mesa at bigla itong ibinato sa kanya. Klang! Ang tasa ay nabasag sa ulo ni Washington. Nagsimulang damyugo ang ulo ni Washington, at ang kanyang mukha ay kinulayan ng pula sa isang iglap habang gamulong siya sa lupa sa sakit. Nang makita ang eksenang ito, namutla ang mukha ni Thea sa takot, at galit na sinabi niya, Honey, umalis na tayo dito dali. Malapit nang dumating ang mga pulis. May ginawa kang masama. Ayos lang. Tila mayroong napakasamang sabuatan sa pagitan ng mundo ng negosyo at pulisya sa bansang ito. Oras na para maresolba ito, kinawian ni James ang kanyang kamay at sinabi. Sa katunayan, matagal nang dumating ang mga pulis ngunit nanatili sa labas at hindi pumasok. Ito ay dahil nakipag-ugnayan na sa kanila ang Washington. Brat, patay ka. Hindi na ako magiging Washington kung hindi kita papatayin. Gamulong-gulong si Washington sa sahig sa sakit at umungal ng mabangis. Captain Dean, dalhin mo ang mga lalaki dali. Nasira ang tindahan ko.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 278. Natakot si Thea nang marinig niyang may paparating na mga pulis sa una, hindi siya natatakot na magpakita sa kanila. Nasa kanan sila, at sinusubukan ng parmasya na dayin ang kanilang mga customer, na pinipilit silang bumili ng mga produkto. Gayunpaman, napakaraming tao ang nasaktan ni James ngayon. Ang bagay na ito ay hindi isang seryosong problema, ni isang maliit na problema. Upang sabihin na ito ay maliit ay dahil ito ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng ilang mga salita. Ang sabihing seryoso ito ay dahil maaaring makulong si James dahil sa pakikipag-away at pananakit ng mga tao. Anong gagawin natin, honey? Ano ang magagawa natin? Ay, tama. Ang Hills ay may mga tao sa rehiyon ng militar. Tatawagan ko sila para humingi ng tulong. Biglang may naisip si Thea at gustong tumawag sa telepono. Agad naman siyang pinigilan ni James. Darling, ayos lang. Ayos lang talaga. Hindi mo kailangang tumawag sa iba at problemayan sila. Aayusin ko ito, okay. Magtiwala ka sa akin. Papalapit na ang tunog ng mga yabag sa sandaling ito. Isang dosenang pulis ang sumugod sa ikalawang palapag. Napatulala ang mga pulis nang makitang durog-durog ang ikalawang palapag at nakahiga sa lupa ang 12-dosenang lalaki. Napatingin sila kay James na kalmadong nakaupo. Siya ba ang bumugbog sa lahat ng taong ito? Narito ka na sa wakas, Kapitan Dean. Tinakpan ni Washington ang kanyang ulo at tiniis ang sakit habang siya ay bumangon. Tapos, mabangis niyang tinuro si James at sumigaw, siya yon. Detain siya agad. Nais kong mabuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Sumulyap si Dean Hunter kay James at agad na nagutos, kunin mo siya. Agad na inilabas ng ilang pulis ang kanilang mga baril at naglakad na papunta kay James. Ibinaba niya ang 12-dosenang mga lalaki ng mag-isa at tiyak na madaling kalaban. Kinailangan nilang maging lubhang maingat. Sino ang naglakas loob na hawakan ako? Naglabas si James ng identity card. Tahan na. Agad na pinatigil ni Dean ang mga lalaki, naglakad palapit, at sinulyapan ang pagkakakilanlan sa kamay ni James. Ang card ng pagkakakilanlan ay itim at may itim na dragon na nakalarawan dito na may ilang salita na nakasulat sa ibaba general ng Southern Plains. Sandaling natigilan si Dean nang makita ang mga salitang ito at humagalpak ng tawa. Haha, brat, hindi mo ba alam na ang pagpapanggap bilang isang opisyal ay isang krimen? Talaga. Dahil iyon ang kaso, kung gayon dapat akong tumawag sa telepono ngayon, di ba? Itinabi ito ni James na may kahihiyang ekspresyon at sinabi. Nakita ni Dean ang confident na kilos ni James at kinikilig sa kanyang puso. Paano kung talagang may maimpluwensyang background ang brat na ito? Umungol si Washington, ano ang ginagawa mo, Kapitan Dean? Itigil ang pag-aaksaya ng oras at ikulong siya. Huwag kang mag-alala, Mr. Washington. Hayaan siyang tumawag. Curious ako kung sino ang matatawag niya. Si Dean ay hindi nang ahas na saktan ang Washington ngunit, sa parehong oras, ay natatakot na si James ay may napaka-impluwensyang background. Kung tutusin, imposibleng ibagsak ng isang ordinaryong tao ang napakaraming tao ng mag-isa. Tumabi si James at may tinawagan. Naguguluhan si Thea sa sitwasyon. Ano ang bagay na kinuha ni James ngayon? Ang nakita lang niya ay itim iyon, hindi niya masilip kung ano ang hitsura at kung ano ang nakasulat dito. Diretsong tinawagan ni James si Daniel. Ako ito. Ako ay nasa primary pharmacy sa North Kensington. Pinilit ako ng amo dito na bumili ng gamit. Tumawag pa siya ng ilang lalaki at ipinadala ang mga pulis. Mag-isip ng isang bagay. Oo nga pala, may 10 minuto ka lang. I-report ko ito sa iyong higher up kung hindi ito naresolba sa loob ng 1 minuto. Binaba ni James ang tawag pagkatapos ipaliwanag ang sitwasyon. Takot na takot si Daniel. Malinaw na sinadya niyang hanapin ang Blythe King sa pagsasabing kailangan niyang iulat ito sa kanyang mas mataas kung hindi ito naresolba sa loob ng 10 minuto. Nagmamadali niyang tinawagan si Chase Nolan mula sa North Kensington Military Region. Tumingin sa kanya si Thea nang may pagdududa at nagtanong, sino ang tinawagan mo? Nakangiting sabi ni James, syempre ni-report ko. Na-promote lang ang Blythe King, at walang sino man sa 5 probinsya ang nang-ahas na manggulo. Hindi ko naisip ang gayong puwersang taktika sa pagbebenta ay mangyayari sa North Kensington. Maghintay ka lang.
Ang ilang mga tao ay malapit nang harapin ito. Sa simula ay inaasahan ni Dean na si James ay may napakahirap na background. Sa hindi malamang pagkakataon, tumawag na lamang siya sa telepono para iulat ang insidente. Tumawa siya. Kanino mo sinumbong, Brat? Hindi mo ba alam na pag-aari ito ng mga Xeno? Sino ang nangahas na masangkot sa isang ulat laban sa Xenos? Captain Dean, bakit ang dami mong kausap sa kanya? Ano kaya ang tagal? Mamamatay na ako sa sobrang pagdurugo. Nabasag ang noo ni Washington, at nagbuhos siya ng maraming dugo. Tiyak na hihimatayin siya kapag hindi siya agad pumunta sa ospital. Sa sandaling ito, medyo nahilo na siya sa kanyang ulo. Kunin mo siya, utos ni Dean. Lumapit muli ang mga pulis. Namutla ang mukha ni Thea sa takot. Tumabi siya at niyakap ng mahigpit si James. Hinayla siya ni James at pinaupo. Pagkatapos, tumayo siya at walang pakialam na tumingin sa pulis na dahan-daang lumalapit sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 299. Napatingin si James sa mga pulis na nasa harapan niya. May kabuuang 11 sa kanila, at 4 ang lumapit na may dalang baril. Iniunat niya ang kamay sa likod at naglabas ng 11 pilak na karayom. Stomp, stomp, stomp. Nilapitan siya ng mga pulis. Biglang nag-wave ng kamay si James. 4 na pilak na karayom ang lumipad na parang mga nakatagong armas at tumpak na tumusok sa palso ng 4 na pulis. Arg! Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Agad na bumagsak sa sahig ang 4 na baril. Nag-wave ulit ng kamay si James. Ilang pilak na karayom ang lumipad palabas at bumaon sa katawan ng iba pang mga pulis, tumpak na tumusok sa kanilang mga acupuncture point. Namanhid ang kanilang mga katawan at hindi na makagalaw. Nagulat si Dean sa eksena. Natakot din si Washington. Paano? Natigilan din si Thea. Matagal na niyang kasama si James at hindi niya alam na may kakaibang kakayahan sa pakikipaglaban si James. Ito ay sapat na nakakagulat na pinabagsak niya ang 12 ng mga tao. Ngayon, nagpaputok siya ng mga pilak na karayom at pinasuko ang napakaraming pulis sa pamamagitan ng isang kaway ng kamay. Umupo ulit si James. Kumuha siya ng sigarilyo, sinindihan, at huminga ng malalim. Tapos, tumingin siya kay Dean at sinabing, Captain Dean, right? Actually nililigtas kita ngayon. Mahihirapan ka sana kung pinigil mo ako ngayon. Sinulyapan ni Dean ang mga pulis na hindi nakagalaw sa pwesto, at nagsimula siyang pawisan ng husto. Anong klaseng pangkukulam ito? Kalmadong umupo si James sa upuan. Naguguluhang napatingin si Thea sa 12 ng tao sa sahig. Tumingin siya sa mga pulis na nakatayo na may masakit na ekspresyon. Sa kabam-aling kay Dean na pawis na pawis. Sa huli, sinulyapan niya si Washington, na nahimatay na dahil sa takot. Sa huli, ang mga mata niya ay nakatuon kay James. Ano pa ang kayang gawin ng asawa ko? Lumipas ang oras sa bawat minuto. Makalipas ang 10 minuto. Wiwu, wiwu. Isang sirena ang tumunog sa labas ng gusali. Maya-maya, papalapit na ang mga yabag. Lumitaw ang ilang ganap na armadong sundalo. Ang nangunguna ay si Chase, nakasuot ng maayos na uniforme at may star badge sa kanyang balikat. General Nolan, masiglang bati ni Thea. The last time she saw him was during Lex's both birthday celebration. Si Chase ay nagpakita sa House of Royals upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang lolo. Siya ang nangungunang tauhan ng militar ng North Kensington. Agad na dumating si Chase matapos makatanggap ng tawag mula kay Daniel. Pinagalitan siya ni Daniel sa pamamagitan ng telepono, sinabi na kailangan niyang dumating sa loob ng 10 minuto upang malutas ang problema. Kung hindi, maaari siyang maghintay na madismiss. Kumunat ang noo ni Chase nang makita si Thea. Bakit ang mga kalahan na naman? Naguguluhan pa rin siya sa pangyayari sa House of Royals. Bagamat ang sekretarya niya ang nagkamali, hindi naman kailangan na madismiss siya. Siya ay nagtanong tungkol sa pagpapaalis pagkatapos bumalik sa North Kensington ngunit hindi malaman kung ano ang nangyari. Nang makitang muli si Thea pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Daniel, agad na napagtanto ni Chase na maaaring mayroong isang taong may malaking impluwensya sa mga kalahan. Napasulyap siya kay James at nakaramdam siya ng kaunting pamilyar sa hindi malamang dahilan. Biglang napuno ng takot ang mukha niya. Itim. Sinulyapan siya ni James at sinabing,
General, pinipilit ng mga taong ito ang mga customer na bumili ng kanilang mga paninda. Nakipagsabuatan pa sila sa mga pulis. Ano sa tingin mo tungkol dito? Iimbestigahan sila ng husto at parurusahan. Tiyak na bibigyan kita ng kasiya siyang paliwanag. Naintindihan naman agad ni Chase ang balak ni James at sumagot. Ito ay isang paliwanag din sa lipunan. Ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinabi. Huminga ng malalim si Chase. Ang itim na dragon. Iyon ay ang Black Dragon. Siya ang big boss sa rehiyon ng militar. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, nasaksihan niya ang paghirang sa Black Dragon bilang isang general. Hindi agad siya makilala ni Chase. Dahil pinanood niya ang succession ceremony mula sa backseat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 300. Hinayla ni James si Thea palabas ng primary pharmacy. Medyo natahimik si James sa sitwasyon. Paano nangyari ang napakaraming problema mula lamang sa pagbili ng ginseng? Umalis sila sa batika at tumayo sa mga lansangan. Tinanggal ni Thea ang mga kamay ni James at iniunat ang kanyang mga payat na kamay. Ilabas mo. Ha? Ilabas ang ano? Natigilan si James at nagpaliwanag kay Thea. Huwag kang tulala. Sa tingin mo ba hindi ko nakita ang black card na inilabas mo kanina? Inilabas ni James ang kanyang Black Dragon identity card, at agad naman itong inagaw sa kanya ni Thea. General ng Southern Plains. Humagalpak ng tawa si Thea matapos basahin ang mga nakasulat sa identity card. Bakit ka tumatawa? Wala ka na bang magandang gawin, James? Gumawa man lang ng disente at makatutuhanang identity card. Bakit mo gagawing peke ang isang General of the Southern Plains identity card? Hinawakan ni James ang ilong niya. Bago pa siya makapagsalita, naglakad si Thea patungo sa basurahan at itinapon ang identity card. Ikaw. Ibinuka ni James ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Itigil ang paggawa ng mga hindi etikal na bagay. Isang malaking krimen ang pagpepeke ng false identity card, lalo na ang identity card ng isang military officer, bulyon ni Thea. Oh, okay. Walang magawa si James habang sinusulyapan ang basurahan at tahimik na inaalala ang lokasyon ng kalyeng ito. Kailangan niyang kunin si Chase para tulungan siyang kunin ito mamaya. Gayon din. Iniunat muli ni Thea ang kanyang mga kamay. Ha, wala na. Isang fake identity card lang ang ginawa ko. Paano ako magkakaroon ng higit pa? Ang mga pilak na karayom. Oh, naglabas si James ng maraming pilak na karayom. May mga 50 sa kanila. Hinawakan ni Thea ang mga silver needles at ini-inspection ito sa kaliwat kanan. Sila ay mga ordinaryong pilak na karayom at walang espesyal sa kanila. Ito, tanong ni Thea. Nag-aral ako ng medisina, kaya may dalang pilak na karayom kung sakali. Napangiti si James. Nga pala, dati, alam ni James ang gustong sabihin ni Thea, kaya agad niyang pinulot ang isang pilak na karayom at ipinasok sa kanya habang siya ay nalilito. Agad na nakaramdam ng pamamanhid si Thea sa kanyang dibdib. Ang pamamanhid ay kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap, at hindi siya makagalaw, kahit ang lakas na ibuka ang kanyang bibig. Ngumiti si James at mabilis na inilabas ang kailangan. Ganoon ka-simple, sabi niya. Nagulat si Thea. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang isang pilak na karayom ay maaaring magkaroon ng napakahimala na epekto. Naalala ni Thea ang kanyang sarili at nagtanong, paano mo ito nagawa? Nakangiting paliwanag ni James, medyo simple lang. Kailangan mo lang na maunawaan ang ilang pangunahing, karaniwang kaalaman sa mga punto ng acupuncture, at handa ka nang umalis. Kalokohan. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Hindi ba lahat ng mga medikal na practitioner sa Kensington's Medical Street ay magagawa ang gayong mga kasanayan kung kailangan lang nilang maunawaan ang ilang mga pangunahing kaalaman? Hindi pa niya narinig ang pag-immobilize ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang simpleng karayom. Ito ay isang bagay na nakita niya lamang sa mga martial arts na pelikula sa telebisyon. Ngumiti si James at hindi na itinuloy ang pagpapaliwanag ay hindi maiintindihan ni Thea kahit na magpaliwanag ito dahil wala itong kaalaman sa medical partitioning. Hindi siya nagpaliwanag at iniba na lang ang usapan. Wala pa tayong regalo. Ano ang dapat nating gawin? Hindi naman tayo pwedeng pumunta ng walang dala, di ba? Napatingin si Thea sa oras. 10:00 na ng umaga. Hindi siya nagmamadali at nagplanong bisitahin muna ang bahay ng Hills.
Maaari pa silang lumabas sa hapon pagkatapos bumisita sa bahay ng Hills since birthday ng lola ni Thea bukas. Kung sakaling hindi talaga ito gagana, maaari pa rin silang bumiyahe pabalik sa Kensington at bumili ng regalo, pagkatapos ay bumalik ng maaga sa susunod na araw. Total, 2 oras lang ang biyahe pabalik sa Kensington. Punta muna tayo sa bahay ng Hills. Sige, tumanggo si James. Naglakad ang dalawa patungo sa malapit na parking lot. Nang dumaan sa isang pampublikong banyo, sinabi ni Thea, kailangan kong pumunta sa banyo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pampublikong palikuran matapos ipaalam kay James. Samantala, tinawagan ni James si Daniel. James, naayos na ba ang lahat? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 301. Ma'am, James replied, neresolbo ko na ang problema. Siya nga pala, itinapon ng asawa ko ang pagkakakilanlan ko. Tawagan si Chase at ipakuha niya ito. After that, keep it somewhere safe, noted, saan ang lugar. Sinabi sa kanya ni James ang lokasyon. Binaba ni Daniel ang tawag at tinawagan si Chase. Maya-maya, nandito na si Thea. Pumunta sila sa parking lot. Pagkatapos, tumuloy sila sa tirahan ng burol. Samantala, matapos matanggap ang tawag ni Daniel, nagmamadali si Chase at tinungo ang basurahan na binanggit ni Daniel. Hinalungkat niya ang basurahan. Ang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan, ay di ba 1-star general siya? Bakit siya naghahalungkat sa basurahan? Hindi pwede. Napatulala sila na hindi sila pinansin ni Chase. Sa lalong madaling panahon, nakakita siya ng isang itim na card ng pagkakakilanlan. Matapos mabiripika ang may-ari nito, nakahinga siya ng maluwag, gaano kamangmang ang dayo ng general. Paano niya maitatapon sa basurahan ang Black Dragon identity card? Walang alam si Thea tungkol dito. Sa kanya, napik si James ng identity card. Itinapon niya ito para lang maging ligtas. Matapos ang mahigit 1 oras na pagmamaneho, sa wakas ay narating ni na James at Thea ang tirahan ng Hill. Ito ay matatagpuan sa kanayunan at hindi sa lungsod. Kahit na matatagpuan sa isang liblib na lugar, ang Hill Residence ay isang 4 na palapag na mataas na hiwalay na villa na may malaking lugar sa ibabaw. Isa itong privately built na villa. Maraming sasakyan ang nakaparada sa labas pagkatapos ng lahat, ang Hills ay isang malaking pamilya bumalik sila upang ipagdiwang ang kaarawan ng matandang babae ng bahay. Sa sandaling iyon, marami sa kanila ang nakapalibot sa isang pulang Ferrari. Samantala, si David ay nagsuot ng mapang-asar na ekspresyon. Siya ay minamaliit sa tuwing siya ay naruroon sa wakas ay naitaas na rin niya ang kanyang ulo. David, ihatid mo ako mamayang hapon. First time kong makasakay sa ganoong karangyang sasakyan, haha, oo nga pala, nakangiting sabi ni David. Tinapik ang balikat ng mukhang 20 taong gulang na lalaki, nakangiti niyang sinabi, maraming perks kung magtatrabaho ka sa ilalim ko. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang aking pamilya ay umuunlad. Ang tatay ko ay may 50% ng shares ng Eternality. Ang aming pamilya ay may villa sa Goodview Villa District na walang daan-daang milyon. Hindi lang iyon, kahit ang kapatid ko ay nakapagtatag na ng sarili niyang negosyo. Walang tigil na ipinagmamalaki ni David. Ang natitirang bahagi ng Hills ay bumubuo ng isang bilog sa paligid ni Gladys at Benjamin. Gladys, nagawa mo na rin sa wakas. Sobrang inggit ako sayo. Isipin ang isang villa na hindi ng daan-daang milyon. Kailangan mo kaming imbitahin kapag lumipat ka na. By the way, bakit wala pa si Thea? Nakangiting ngumiti si Gladys. Hindi pa siya nakatanggap ng ganoong pambabola. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay may angat na niya ang kanyang ulo. Nakangiting sabi niya, hiwalay siyang darating. Ang makina ng kanyang sasakyan ay hindi maaaring ikumpara sa atin, kaya medyo magtatagal, ngunit malapit na siyang makarating dito. Sa sandaling iyon, isang Maserati na hindi bababa ng $2 milyong ang nagmaneho patungo sa kanila at pumarada sa harap ng villa. Bumaba si James sa sasakyan. Ganon din ang ginawa ni Thea. Nandito na sila. Tumayo si Gladys. Sumunod naman ang iba. Hello, Lolo. Hi, Lola. Oy, kanina pa. Bati ni Thea sa kanila. Walang kakilala si James. Sinubukan niya ang lahat para gayahin siya. Thea. Si Thea ba yun?
Hindi makapaniwalang tumingin ang Hills kay Thea. Akala nila ay matatakpan siya ng mga galos. Bagamat narinig nilang gumaling na siya, hindi nila inaasahan na ganito siya kaganda. Oy, Thea. Oy, James. Isang 20 taong gulang na dalaga na may nakapusod na walang manggas at casual na suot ang lumabas mula sa karamihan. Si Zara pala. Dahil birthday ni Lola, nag-apply na siya ng leave. Oh, kaninong racing car ito? Hindi naman masama. Sa sandaling iyon, isang sardonic na pahayag ang nagmula sa karamihan. Nang marinig ang boses, nilapitan ng lahat ang lalaki at nagsimulang humingi ng pabor sa kanya. Bulong ni Thea, "Honey, si Cyrus Hills yan, anak ng tito ko. Ang aking tiyuhin ay nagtayo ng kanyang sariling negosyo at may mga ari-arian na hindi na lamang ng bilyon-bilyong dolyar, kaya siya ang pinakamalaking tao sa pamilya. Si Cyrus ang kasalukuyang general manager ng kumpanya." Ma'am, tumango si James, hindi nagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 302. Ang tiyuhin ni Thea ay tinawag na Rigoberto Hills. Siya lang ang nagnenegosyo sa pamilya. Ang kanyang mga ari-arian ay ilang beses na mas marami kaysa sa mga kalahan. Si Cyrus ay nag-iisang anak na lalaki ni Rigoberto. Matapos makapagtapos ng kolehiyo, nagtrabaho siya sa kumpanya ng kanyang ama. Sa loob lamang ng ilang taon, bumangon siya upang maging general manager. Sa susunod na ilang taon, siya na ang kukuha sa posisyon ng chairman. Ang nalalabing bahagi ng Hills ay nakiisa sa pamilya ni Rigoberto. Ginawa nila ito dahil mapagbigay ang kanilang pamilya. Mag-aabot sila ng pera, no string attached basta't hiniling ng Hills. Ang perang ipinahiram niya ay dapat umabot sa 100 milyon. Tiningnan ni Rigoberto ang limited edition na pulang Ferrari sa harap ng Villa at tumango, "Not bad." Ito ay nawala ng 28 milyong dolyar at na may isang nangungunang luxury car. Sa iyo ba, David? Oo naman. Itinaas ni David ang kanyang ulo. Alam niyang mayaman ang pamilya ni Cyrus. Tuwing pumupunta siya sa bahay ng kanyang lola, siya ang pinagtatawanan. Si Cyrus, partikular, ay tumingin sa kanya. Ngayon, sa wakas ay naiangat na niya ang ulo niya sa harap ni Cyrus. "Naging mayaman ka," napatingin si Cyrus kay David. "Oo, hindi mo ba alam na ang aking pamilya ay mayroong 50% ng mga bahagi ng mga kalahan? Hindi mo ba narinig na kinuha ni Thea ang isang kumpanya na may 100 milyong dolyar at ngayon ang boss? Hindi lang iyon, mayroon kaming villa sa Goodview Villa District ng Kensington na may daan-daang milyon." Oh, nagulat si Cyrus. Alam niya ang tungkol sa mga kalahan. Paano sila bumangon nang hindi napansin? Nang mapansin niya si Thea ay natigilan siya sa magandang hitsura nito. "Pipinsan kita, Thea." Tumango si Thea at binati siya, "Cyrus." Sumunod naman si James. "Hello, Cyrus." Itinoon ni Cyrus ang tingin kay James at iniskan siya mula sa itaas hanggang ibaba. Tapos, sinulyapan niya si Thea. He could see that the way she dressed was worth a fortune. Si James naman, sobrang ordinaryo lang. Tumango siya. Wala siyang ibang sinabi kundi ungol bilang tugon. Nang makita si Cyrus, lahat ay nagsimulang mantikilya sa kanya. Umupo sila sa isang bakanteng lupain at nagkwentuhan. Samantala, umupo si James sa gilid at humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Sa totoo lang, kinasusuklaman niya ang Hills. Gaya ng nauna ng inilarawan ni Thea, lahat sila ay magkapareho kay Gladys. Ang napag-usapan lang nila sa tea break ay pera at kapangyarihan. Ang isa sa kanila ay magyayabang kung paano ang kanyang anak ay kapitan ng isang brigada. Ang isa pa ay magyayabang tungkol sa kanyang anak na naging pinuno ng isang prefecture. Si Zacchaeus Hill, ang isa pang tiyuhin ni Thea, ay ipinagmamalaki rin ang nagawa ng kanyang anak na babae. Tumingin siya sa lahat at nagyayabang, kahit ano paman, si Zara ang pinakanamumukuntangi sa kanyang mga kapantay, nagtatrabaho na siya ngayon sa Transgenerational Group at isa siya sa mga taong namamahala doon. Nabalitaan ko sa kanya na kumikita siya ng 20,000 sa isang buwan. Nang marinig ito, napako ang tingin ng lahat kay Zara. Maging si Cyrus ay nagulat. Tanong niya, "No way. Kailan ka nagsimulang magtrabaho sa Transgenerational? Ibig mo bang sabihin ang isa sa Kensington, na bumili ng Transgenerational New City?" Napatingin si Zara kay James, na hindi masyadong malayo.
Salamat sa kanya na nakakuha siya ng trabaho sa Transgenerational, he has been keeping a low profile all this while. Sino ang mag-aakalang ang manugang ng mga kalahan, na walang kabuluhan sa mata ng publiko, ay ang Black Dragon General ng Southern Plains at ang behind the scenes na may-ari ng Transgenerational Group. Saglit na natulala, tinapik niya ang kanyang ulo. Nagkataon lang. Ako ay maswerte na nakilala ko si MS Brooks, ang chairman ng Transgeneration na. Ito ay salamat sa kanya na ako ay naging isang taong namamahala sa isang departamento. Napabulala si Cyrus, Zara, sa ang departamento ka pinangangasiwaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 303. Sumagot si Zara, responsibilidad ko ang pagdadala ng negosyo sa Food Street. Nagmamadaling dagdag ni Cyrus, eto naman, Zara. Plano rin naming mag-set up ng negosyo sa Transgenerational Group. Gayunpaman, bukas lamang ito sa malalaking korporasyon sa ngayon. Dahil isa kang mataas na opisyal, maaari mo bang gamitin ang iyong mga koneksyon upang payagan ang aking pamilya na itatag ang ating sarili doon? Si Zara ay nasa isang mahirap na posisyon. Nakasaad sa mga tuntunin ng kumpanya na lahat ng uri ng katiwalian at cronyism ay ipinagbabawal. Kung mapatunayang nagkasala, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Gayunpaman, hindi niya kayang tanggapin ang pagsunod sa kanyang pamilya. Tumingin siya kay James. Nang makitang nanatiling tahimik si James, napaisip siya at tumango. Hindi ako makapagdesisyon mag-isa. Kakausapin ko si MS Brooks kapag nakabalik na ako. Ang galing. Bulalas ni Cyrus. Tulad ng inaasahan kay Zara, isa na siyang department manager sa Transgenerational Group. Si Zacchaeus ay nagsuot ng mapang-asar na hitsura. Ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng anak na katulad ni Zara. Matapos mapagtanto ang posisyon na hawak ni Zara, lahat ay nagsimulang humingi ng pabor sa kanya. Zara, dahil maginhawa na ang buhay mo ngayon, mind helping me out here. Maaari mo bang ayusin ang isang maliit na posisyon tulad ng isang supervisor sa iyong departamento para sa akin? Zara, kakagraduate lang ng anak ko ng college, pero parang hindi siya makahanap ng disenteng trabaho. Bakit hindi mo siya kasama sa Kensington? Maaari mong ayusin ang isang maliit na posisyon para sa kanya. Okay lang basta nasa 50 to 60,000 ang monthly salary niya. Si Zara ay nasa isang tali at gustong tumanggi. Gayunpaman, kaagad na pumayag ang kanyang ama. Isa kaming malaking pamilya. Siyempre tutulungan kanya sa mga maliliit na bagay na ito. Dad, sinaman siya ng tingin ni Zara ng sama ng loob. Gumagawa siya ng gulo para sa kanya. Kahit na siya ay isang tagapamahala ng departamento sa Transgenerational, kung saan ang sukat ng isang departamento ay katumbas ng isang subsidiary, ang kumpanya ay may isang independenteng departamento ng human resource. Ang lahat ng mga posisyon sa bawat departamento at subsidiary ay kailangang aprubahan ng Departamento ng Human Resources bago sila isumite kay MS Brooks para sa huling pag-aproba. Lamang niyang ayusin ang ilang maliliit na posisyon sa posisyon na hawak niya. Maraming salamat, Zara. Zara, isang salamat sa ngalan ni Zale. Nagpahayag sila ng kanilang pasasalamat. Samantala, pinuri naman siya ni Cyrus. Zara, hindi madaling makapasok sa Transgenerational Group. Kahit na ang karaniwang clerk ay kailangang may mataas na pinag-aralan at maraming taon ng karanasan sa trabaho. Ikaw naman, naging department manager ka sa pagpasok mo sa kumpanya. Bagamat hindi gaanong malaki ang $20,000 sa isang buwan, hindi mabibili ang karanasang makukuha mo rito. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay palawakin ang iyong mga koneksyon at buuin ang mga pundasyon kung saan itatatag ng Hills ang kanilang sarili sa Kensington. Napasimangot si Zara. Bakit sila nakikipag-cozy up sa kanya kapag may isang tunay na bigwig na nakikita? Umupo si James sa gilid at nakikinig sa usapan. Nanatili siyang tahimik. Naisip ni Thea na nahihirapan siyang magsisimula ng isang pag-uusap dahil wala siyang kakilala. Kaya naman, umupo siya sa tabi niya at nakipag-usap sa kanya para hindi siya mainip hanggang mamatay. After buttering up Zara, nalipat ang focus kay James. Gladys, ano ang iniisip mo? Chairman na ngayon ng isang kumpanya si Thea. Kahit na hindi ito isang partikular na malaking grupo, pagsasama-sama pa rin ito ng 100 milyon. Ngayong mayaman na ang pamilya mo, paano mo matitiis ang ganoong manugang? Panipi. Tama na yan.
I heard James is an incompetent man. Matapos ma-decommission mula sa militar, nililigawan na niya ang mga kalahan at tumanggi pa siyang magtrabaho. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng ganoong manugang? Walang tigil ang pangungutya nila kay James. Kanina pa gustong sabihin ito ni Cyrus, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya tama ang oras. Now that his elders brought it up, he chimed in, Gladys, I think James is unworthy of Thea. May kilala akong ilang lalaki mula sa mayayamang pamilya. Kilala ko pa ang Zenekes. Alam mo, ang kinatawan ng North Kensington sa Five Provinces Business Alliance. Mayroon silang mga asset na may kabuuang daan-daang bilyon. Paano ito? I'll invite one of my Zenekes friends over to meet Thea. Kung gusto nila ang isa't isa, pwede namang hiwalayan ni Thea si James. Alam ni Thea na si James ay pipiliin sa bahay ng kanyang lola. Pinagtanggol niya si James. Hindi inutil ang asawa ko. Itinatago lang niya ang kanyang tunay na kakayahan. Wala siyang pakialam sa pagkuha ng kapangyarihan at kayamanan. Nang marinig ito, natigilan si Zara. Hindi kaya alam ni Thea ang identity ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 304. Alam ni Thea kung ano ang mga hills. Noon, kapag minamaliit at minamaliit siya, wala siyang masabi. Ngayon, naiinis siya sa ginawa nilang pagsuwi sa asawa. Facing the hills, she exclaimed, hindi inuyutil ang asawa ko. Siya si Asclepius. Ginamon niya ang mga sugat ko. Maaari siyang maging numero 1 doktor sa buong Kensington kung gusto niya. Napakamot sa ulo sa hiya si Gladys nang marinig ang sinabi ni Thea. Oo, hindi siya lubos na inutil. Dapat alam mo kung gaano kalubha ang mga sugat ni Thea. Ang kanyang katawan ay malubha, at may mga galos sa kanyang buong katawan. Gayunpaman, ginamon ni James ang lahat ng kanyang mga pinsala sa loob lamang ng ilang maikling araw. Kung hindi siya si Asclepius, sino? Nang marinig ito, tumahimik ang lahat. Hindi nila kayang pabulaanan ang kanyang mga salita. Samantala, si Jedediah naman ay nakatutok kay James. Siya ay isang veterano at nagdusa ng pangmatagalang sekwela matapos magtamaw ng mga pinsala. Ngayong tumatanda na siya sa araw, lumalala na ang kondisyon ng kanyang katawan. Siya ay nagpunta sa Kensington upang hanapin si Dr. Fallon. Gayunpaman, kailangan niyang maghintay ng maraming taon para sa kanyang turn. Kaya, maaari lamang siyang kumonsulta sa isang katamtamang doktor sa Kensington upang ayusin ang kanyang mga function ng katawan. Bago siya makapagsalita, sinabi ng isang batang miyembro ng Hills, may problema si Lolo sa kanyang katawan. Dahil siya si Asclepius, bakit hindi natin hinihiling na ay diagnose si Lolo? Pagkatapos, tingnan natin kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi o hindi. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Napatingin si Thea kay James na nagmamakaawa. Honey, tingnan mo si Lolo. Napakahalaga ng reputasyon ng isang tao sa mga araw na ito. Ayaw ni Thea na minamaliit siya, hindi niya hinanggad na maliitin si James. Nag-atubili si James. Sa normal na mga pangyayari, hindi siya nagbibigay ng mga medikal na paggamot ng ganoon lang. Gayunpaman, dahil iyon ang hiling ni Thea, tumanggo siya at tumayo. Then, nagpunta siya kay Jedediah. Si Jedediah ay nakasuot ng makalumang green shirt na parang isa sa mga mula sa 6th Jizz. Nakasuot din siya ng sombrero. Lolo, bati ni James sa kanya. Marahang tumanggo si Jedediah at tumingin hilan sa mata. Tingnan mo. I will not blame you kahit wala kang ma-diagnose. Nakatuon ang tingin ng lahat kay James. Na-curious silang malaman kung ang lalaking gumamot sa mga sugat ni Thea ay tunay na bihasa sa medisina. Nakatingin kay Jedediah, hinawakan ni James ang kanyang kamay at pinakiramdaman ang kanyang pulso. Ang sining ng medisina ay ang pagdiagnose batay lamang sa mga tanong ng doktor, obserbasyon, at mahusay na pagkuha ng pulso. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, iyon ang magiging normal na kurso ng pagkilos. Gayunpaman, hindi ordinaryong doktor si James. Kukuha lang ng pulso ang kailangan niya. Naiintindihan niya kung ano ang nangyayari sa katawan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng kanilang pulso. Lumipas ang 1 minuto, kumalas si James sa pagkakahawak niya. Hindi naiwasang magtanong ni Thea, kumusta? Alam niyang nag-practice ng medisina si James. Gayunpaman, hindi niya alam ang kanyang kahusayan.
Natigilan siya nang mapagtanto niyang magagamit ni James ang isang pilak na karayom para maparalisa ang pasyente nito. She was wearing a look of anticipation. Inaasahan niyang sorpresahin siya ni James at ibalik ang kanyang reputasyon. Tumingin si James kay Jedediah at nag-aalangan siyang magsalita. Bahagyang kumaway si Jedediah. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Sabihin mo lang. As long as you get it right, hindi kita masisisi. Tumango si James. Grabe ang kalagayan ni Lolo. Bush *T. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 305. Sa sandaling magsalita si James, isang batang miyembro ng Hills ang humakbang at sinaway siya. James, maayos ang kalagayan ni Lolo at nasa mabuting kalusugan. Paano mo masasabing siya ay nasa kaayla hilakbot na anyo? Sinusubukan mo bang lokohin siya? Tama. Ang taong ito ay walang alam tungkol sa gamot. Magwala, hindi nasisiyahan, ang natitirang bahagi ng Hills ay kinastigo si James. Sino ang isang Bush *T? Isang boses ang dumating. Pumasok ang isang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting mandarin jacket. Nandito ka, Dr. Lincoln. Tumayo ang lahat, maging si Jedediah ay tumayo at binati ang lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Yitzchak Lincoln. Siya ay isang doktor mula sa Kensington na mataas ang binayaran ni Cyrus upang magbigay ng medikal na paggamot kay Jedediah. Dahil sa gamot ni Yitzchak kaya unti-unting nanambalik ang lakas ni Jedediah nitong mga nakaraang taon. Tumingin si Yitzchak kay Cyrus at binati siya, Mr. Cyrus. Pagkatapos ay lumingon siya at binati si Jedediah, magandang araw sa iyo, Mr. Jedediah. Sa huli, itinoon niya ang tingin kay James na may masamang tingin. Sa lahat ng mga taon na ito, pinapakain ni Mr. Jedediah ang kanyang katawan batay sa aking mga remedyo. Bagamat higit sa 80 taong gulang na siya, nasa mabuting kalusugan pa rin siya. Hindi na ako magtataka kung mabubuhay pa siya ng 20 taon pa. Eksakto, si Dr. Lincoln ay miyembro ng Doctors Association sa Kensington at naging attending physician ng isang malaking ospital. Kung hindi dahil sa mga koneksyon natin, hindi natin siya madadala rito. Si Dr. Lincoln, nakakaramdam ako ng pagod nitong mga nakaraang araw. Kung mayroon kang oras, mangyaring kunin ang aking pulso at magreseta ng gamot upang mapangalagaan ko ang aking katawan. Ang Hills ay nanginginig ng pabor kay Yitzchak. Si James naman, sumulyap sa kanya. So, ikaw ang walang ingat na niresetahan ng gamot para kay Lolo. Ngumuso si James. Kahit na siya ay tila nasa mabuting kalusugan mula sa labas, ito ay hindi mapanatili sa katagalan. Siya ay tumatanda na. Ang kanyang mga organo ay unti-unting lumalala, at ang kanyang metabolism rate ay bumababa. Gayunpaman, niresetahan mo siya ng napakalakas na gamot. Paano kayang-kaya ng katawan niya iyon? Pagkasabi nun, tumingin siya kay Jedediah. Lolo, subukan mong hawakan ang iyong dibdib at huminga ng malalim. Pagkatapos, pigilin ang iyong hininga ng ilang segundo. Tumingin si Jedediah kay James at marahang tumango. Huminga siya ng malalim at pinigilan iyon. Makalipas ang ilang segundo. Sigaw ni Jedediah. Napahawak siya sa kanyang dibdib na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano? Natigilan ang Hills. Samantala, patuloy ni James, masyadong maraming nutrients ang naabsorb ng katawan ni Lolo. Ang pamamaraang ito ng pagpapanatili ng kanyang buhay ay pansamantala lamang. Ang kasaganaan ng mga sustansya ay magiging pabigat sa kanyang mga organo. Napatulala ang Hills. Asclepius ba talaga si James? Yumuko si James at nilapatan ng puwersa ang tuhod ni Jedediah. Dumaing muli si Jedediah sa sakit. Patuloy ni James, noong bata pa siya, nasugatan siya ng baril sa kanyang tuhod. Bagamat matagumpay ang operasyon, may mga matagal na epekto. Sa tagulan, dumaranas siya ng matinding sakit kahit sa mahinang banggaan. At saka, sobrang taas ng blood gas level niya dahil sobrang dami ng nutrients sa katawan niya, sa pagsira ng blood vessels niya, hindi na niya kaya, at pumutok na ang blood vessels niya. Hindi ako nagkakamali, kaka-opera lang niya para maibalik ang mga daluyan ng dugo niya 3 months ago. Ang mga salita ni James ay namangha sa Hills. Alam pa niya ang operasyon 3 buwan na ang nakakaraan. Samantala, nanatiling kalmado si Cyrus at nakangiting tumingin kay Thea. Thea, ikaw ang nagsabi sa kanya ng kalagayan ni Lolo, di ba?
Sa totoo lang, wala siyang alam sa medisina. Nagpapanggap lang siya na kumukuha ng pulso at nagsasabi sa amin ng impormasyon na alam niya ng maaga, hindi ba? Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang naliwanagan ang lahat. Oh, so ganyan pala. Akala ko hindi ka panipaniwala. Alam na pala ni James ng maaga. Sinabi ko na sa iyo. Paano niya maiintindihan ang kalagayan ni Lolo sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng kanyang pulso? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 306. Walang naniwala kay James. Sa kanila, ipinaalam na ni Thea sa kanya ang sitwasyon ni Jedediah. Nagpanggap lang si James na kumukuha ng pulso. Sinusubukan niyang maging parang Asclepius sa pagsasabi ng lahat ng ito. Hindi nag-alok ng rebuttal si James. Wala naman siyang balak na mag-stand out. Kinuha niya ang pulso ni Jedediah para sa kapakanan ni Thea. Dahil nag-alinlangan sila sa kanilang mga kakayahan, kung gayon. Samantala, nagmamadaling nagpaliwanag si Thea, "What are you guys talking about? Wala akong sinabi sa kanya. Tsaka 10 taon na akong hindi nakakabalik. Paano ko malalaman ang kalagayan ni Lolo? Paano ko malalaman na siya ay sumailalim sa isang operasyon 3 buwan na ang nakakaraan?" Nalaman ni James ang lahat sa kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng pulso ni Lolo. Dapat ay nanahimik na lang siya. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakumpirma ang kanilang mga hinala. Sinabi ni Thea kay James ang lahat. It was all for the sake of showing off. Nang makita ang kanilang pagdududa, ipinaliwanag ni Thea, "Totoo. Hindi ako nagsisinungaling." Sa pagkakataong iyon, pati si Gladys ay nakayuko. Naniniwala siyang si Thea ang nagsabi kay James. Kung tutuusin, paano niya malalaman ang napakaraming bagay sa pamamagitan lamang ng pulso? Ito ay napaka-magical. Kaya mahiwagang ito ay hindi ka panipaniwala. Basura ng basura. Bakit ka magpapakitang gilas kung wala kang kakayahan? Ang mga Hills ay nagsuot ng hitsura ng paghamak. Hinayla ni Thea si James at sinabing, "James, ipaliwanag mo sa kanila." Nagkibit-balikat si James, ano ang dapat ipaliwanag? Walang balak magsalita si James. Wala siyang pakialam kung mali ang paghusga sa kanya. Gayunpaman, hindi binalak ni Yitzchak na pakawalan siya ng ganoon kadali. "James, hindi ba? Wala akong pakialam kung sinusubukan mong magpakitang gilas. Gayunpaman, dahil pinagdudahan mo ang aking mga kakayahan sa medikal, kailangan mong humingi ng tawad sa akin." Si Yitzchak ay miyembro ng Doctors Association, at nakasali lang siya pagkatapos mag-apply sa loob ng 5 taon na sunod-sunod. Kahit na mayroong malapit sa 1,000,000 doktor sa Kensington, 10,000 lamang ang karapat-dapat na sumali sa asosasyon ng mga doktor. Ang makilala ang kanyang sarili mula sa karamihan sa pamamagitan ng pagsali sa asosasyon ng mga doktor ay naging mapagmataas at mapagmataas. Nakaramdam siya ng kahihiyan matapos akusahan ng walang habas na pagre-reseta ng gamot. Paumanhin, James, humingi ng tawad kay Dr. Lincoln ngayon. The Hills pressed him maging si Gladys ay sumama sa karamihan. "Patawad, James. Hindi pa ba sapat na kahihiyan ang dinadala mo sa akin? Humingi ng tawad. Paano kaya niya? Wala siyang pakialam kung si Yitzchak ay isang mahusay na doktor." Huminga ng malalim si James. Sa pag-iisip mula sa ibang pananaw, si Yitzchak ay bihasa sa kanyang propesyon. Hindi bababa sa pinananatili niya si Jedediah sa mabuting kalusugan sa nakalipas na ilang taon. Nagkaroon sila ng iba pang karanasan. Siyempre, iba ang kanilang pangunawa sa bagay na iyon. Tinitingnan ito ni James mula sa kanyang sariling pananaw. Kung makikita sa lens ang isang ordinaryong doktor, ang mga medikal na kasanayan ni Yitzchak ay namumukod tangi. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang tunay na doktor. Tumingin si James kay Yitzchak at naglabas ng ilang silver needles. Pagkatapos, yumuko siya sa harap ni Yitzchak at sinabing, "Lolo, gagamutin kita ng acupuncture at tuluyang aalisin ang mga epektong nararanasan mo sa lahat ng ito. Heto, hilahin mo ang manggas ng iyong pantalon." Oh, tumawa ng malakas si Yitzchak. "Ginagawa mo ba talaga, Mr. Jedediah? Makipaglaro ka. Gusto kong makita kung ano ang kaya ng taong ito." Hinayla ni Jedediah ang kanyang manggas hanggang sa kanyang mga hita. Inutusan ni James, "Ikuha mo ako ng alak." Kaagad, pumunta ang isa sa mga burol para kumuha ng ilan. Hindi nagtagal, nainom na ni James ang alak.
Binuksan niya ang bote at itinaboy sa pilak na karayom. Hawak ang isang karayom sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang daliri, ipinasok niya ito sa balat ng hita ni Jedediah. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 307. Bumaba pa si James. Sa isang kisap mata, 12 ng karayom ang kanyang naipasok mula sa hita hanggang talampakan. Ay ito ba ay paggamot sa acupoint? Napatulala si Yitzchak. Pambihira ang bilis ni James. Natapos niyang ipasok ang mga karayom sa isang hininga. Sa sandaling iyon, sinaboy ni James ang alak sa tuhod ni Jedediah at naglabas ng lighter. Whoosh! Isang bola ng apoy ang agad na lumitaw sa kanyang mga tuhod. Namutla ang heels. Anong ginagawa mo, James? What the hell? Itigil mo na yan ngayon din. Gayunpaman, nagpatuloy si James. Kinuha niya ang mga pilak na karayom at nagpunta sa opens iba. Isang karayom, 2 karayom, 3 karayom. Sa isang kisap mata, isang hilera ng pilak na karayom ang lumitaw sa magkabilang binti ni Jedediah. May mahiwagang nangyari. Ang apoy sa mga tuhod ni Jedediah ay hinigop ng mga pilak na karayom, kung saan makikita ang isang daloy ng mainit at nagninangas na gas. Ang karayom ng apoy, ang bulalas ni Yitzchak. Ang sining ng medisina ay nasa loob ng 5,000 taon. Sa paglipas ng panahon, maraming mga medikal na kasanayan ang naging isang nawalang sining. Ilan lamang ang nananatili sa mga talaan ng mga klasikal na aklat. Dahil si Yitzchak ay miyembro ng Doctors Association, ang kanyang mga medikal na kasanayan ay nangunguna. Marami na siyang nabasang libro tungkol sa medisina. Naalala niyang nagbasa siya ng ilang klasikal na librong medikal tungkol sa pagkakaroon ng needle of fire. Ito ay isang sinaunang acupuncture art. Gayunpaman, nawala ito sa paglipas ng panahon at ngayon ay matatagpuan lamang sa mga klasikal na aklat. Natahimik si Yitzchak nang makita ang mga pilak na karayom na nagninangas sa mga tuhod ni Jedediah, ang karayom ng apoy. Isa ito ba ang maalamat na karayom ng apoy? Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ang maalamat na sining ng acupuncture na naitala sa mga klasikal na aklat. Paano si James? Sa sandaling iyon, kumaway si James, at napatay ang apoy sa mga pilak na karayom. Sa sandaling mapatay ang apoy, nagsimulang manginig ang mga pilak na karayom sa tuhod ni Jedediah at sumisingit. Tapos, bahagyang umiling. Ay ito ba ang hamang needle? Muling bulalas ni Yitzchak. Samantala, titig na titig si James sa mga karayom. Matapos ang humigit kumulang 10 segundo, sinimulan niyang bunutin ang mga karayom. Hindi nagtagal, lahat ay nakuha. Pagkatapos, tumingin siya kay Jedediah at nagtanong, "Kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" "Buwan nakakamangha ang pakiramdam." Bulalas ni Jedediah. Sa sandaling ito, komportable siya mula sa baywang pababa. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kitang-kita pa niya ang pagdaloy ng dugo sa loob ng kanyang katawan. Napangiti si James. Samantala, tulala ang mga burol. Isinasantabi ang husay ni James sa sining ng medisina, ang panoorin ng nagninangas na karayom ay isang tanawin. Nawalan ng masabi si Yitzchak. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim at tumingin kay James. Nangangatol ang kanyang mga ngipin, nauutol niyang sabi, "Ay ito ba ang maalamat na needle of fire at ang hamang needle mula sa mga klasikal na librong medikal?" Bahagyang ngumiti si James. "Napakaraming alam mo tungkol sa needle of fire and hamang needle." Thud. Lumuhad si Yitzchak sa sahig. Natigilan ang heels nang masaksihan ang eksena. Puno ng pagnanasa, nabalisa niyang sinabi, "Guro, hayaan mo akong magbigay galang bilang iyong disipulo." Sa mukhang walang interes, sinabi ni James, "Kailan kita tinanggap bilang aking disipulo?" Nang marinig ito, nataranta si Yitzchak. "Guro, mangyaring tanggapin mo ako bilang iyong alagad, nakikiusap ako sayo. Matagal ko nang narinig ang needle of fire. Hindi ko inaasahan na masasaksihan ko ito sa buong buhay ko, patnubayan mo ako. Handa akong ayalay ang halaga ng buhay ko. Nang ipon sa iyo." Ang heels ay lubos na nataranta. Ano ang nangyayari? Isa pa, ano itong nakakatunog na needle of fire? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 308. Walang alam ang heels tungkol sa medisina at hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng needle of fire. Ito ay isang lubhang advanced at sopistikadong acupuncture art.
Ang katawan ng tao ay binubuo ng yin at yang na enerhiya. Ang katawan ay magiging malusog lamang kapag sila ay nasa balanse. Kung mayroong isang kasaganaan ng yin energy o vice versa, ang isa ay magkakasakit. Ang needle of fire ay isang acupuncture art na nagpababa ng yin at nagpapataas ng yang. Bagamat nakita ni Yitzchak ang gayong sining sa mga klasikal na librong medikal, hindi pa niya ito nakita sa pagkilos para sa paggamot ng isang pasyente. Sa madamdaming tingin, napahiga si Yitzchak sa sahig at nakiusap. Kung matutunan niya ang maalamat na sining ng acupuncture, ang kanyang mga kasanayang medikal ay bubuti ng mabilis. Nakikiusap ako sa iyo, Master. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo. Ang Hills ay natigilan ng masaksihan ang dramatikong eksenang ito. Nagtatakang tanong ni Cyrus, ano ang ginagawa mo, Dr. Lincoln? Miyembro ka ng Doctors Association. Paano mo nagagawang umimik sa mga ganoong basura? Anong alam mo? Malamig na sinabi ni Yitzchak, ito ang needle of fire, isang maalamat na sining ng acupuncture. Kahit si Dr. Fallon, ang Asclepius ng Kensington, ay hindi makakaalam ng ganoong advanced na medikal na sining. Bukod, ang needle of fire ay bahagi ng isang kombinasyon. Kung alam ng isang tao ang karayom ng apoy, tiyak na magagamit ng isang tao ang needle of ice. Ang kombinasyong ito ng yin at yang ay inilarawan sa medikal na mundo bilang ang needle of yin at yang, na nawala sa loob ng halos 1,000 taon. Sinulyapan ni James si Yitzchak, na nagdududa sa sahig. Hindi niya akalain na magiging ganito siya knowledgeable. Alam pa niya ang karayom ng apoy. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga bihasang doktor na nasa larangan na sa loob ng mga dekada ay hindi nakarinig tungkol dito. Gayunpaman, wala siyang planong mag-recruit ng mga disipulo, ni wala siyang oras. Napakamot siya ng ulo at ngumiti. Ano itong karayom ng apoy at karayom ng yelo? Hindi ko pa ito narinig. Ang alam ko lang ay sagana ang yin energy sa katawan ni Lolo, lalo na sa paligid ng tuhod. Kapag umuulan, ang enerhiya ng yin sa paligid ng kanyang mga tuhod ay tataas at sa gayon ay magdudulot ng sakit. Kaya naman naisipan kong gumamit ng alak para mawala ang yin energy. Natigilan si Yitzchak, mataman niyang tinitigan si James. Wala kang alam tungkol sa needle of fire. Naguguluhang tumingin, nagtanong si James, ano iyon? Nang marinig ito, tumayo si Yitzchak. Akala niya ay ginamit ni James ang maalamat na acupuncture art. Ito pala ay isang hindi pagkakaunawaan at nagbigay sa kanya ng matinding takot. Iyon ang naisip niya. Paano malalaman ng isang mukhang pipi na tulad ni James ang maalamat na sining? Awkward na sabi ni James, actually, si Thea ang nagsabi sa akin tungkol sa kalagayan ni Lolo. Pinagsasama-sama ang paraan ng paggamot na nakita ko sa internet at ang aking kadalubhasaan sa larangan, nagawa kong gumawa ng isang pagganap sa harap ng lahat. Nakikita ko, sinabi ko na sa iyo. Paano magiging Asclepius ang isang batang tulad niya? Akala ko may Asclepius tayo. Biglang natauhan ang Hills. Samantala, napahiya si Yitzchak. Sa sobrang kasabikan, lumuhad siya sa harapan ni James nang hindi naiintindihan ang sitwasyon. Ngayong naisip niya ito, talagang nakakahiya. Masungit ang ekspresyon niya at pinagalitan si James. Bata ka pa, hindi ka dapat magpakitang gilas. Sa halip, gawin ang iyong paraan sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Oo, tama ka, Dr. Lincoln. Nagmamadaling tumanggaw si James. Iyon ang nagtapos sa pangyayari. The Hills gathered and continued chit-chatting. Samantala, hinayla naman ni Thea si James. Nag-cross arms siya at matamang tinitigan siya. Sabi niya, kahanga-hanga, hindi ko akalain na ito ang tunay mong kakayahan. Sabihin mo sa akin ng tapat. Ano pa ba ang hindi ko alam? Akala ng lahat ay sinabi niya kay James ang tungkol dito. Gayunpaman, siya lang ang nakakaalam na wala siyang sinabi. Puro kalokohan ang paliwanag ni James na hinanap niya ang paraan sa internet. Tumawa si James. Honey, ano ba ang dapat kong sabihin? Inihayag ko ba ang aking sarili bilang Asclepius? To be honest, katamtaman lang ang medical skills ko. Ibig kong sabihin, ang paggamit ng alkohol para sa acupuncture ay hindi gaanong kahanga-hanga. Totoo, marahang tumanggo si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 309. Pagkatapos ng lahat,
Ang karayom sa apoy ay maaaring sanhi ng nasusunog na alkohol. Gayunpaman, lumaki lamang ang kanyang mga hinala sa pagiging misteryoso ni James. Ang walang pakialam na asawa niya, na mahilig maglokohan, ay tila lalong nagiging palaisipan. Naniniwala siyang may tinatago si James sa kanya. Gayunpaman, walang sinabi si James, kaya nanatili siyang tahimik. Ang aking asawa ay hindi ganap na walang silbi. Tuwang-tuwa si Thea. At least alam na niya ngayon na si James ay may tunay na kasanayan sa medisina. Hindi lamang iyon, ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay na ang isang miyembro ng Doctors Association ay lumuhad sa kanyang harapan at nagmamakaawa na maging kanyang alagad. Naalala niya ang sinabi ni James sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa paggabay sa kanya at pagbibigay ng ilang kaalaman sa medisina sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na magagawa niyang makilala ang kanyang sarili mula sa karamihan sa isang medikal na kompetisyon sa kaalaman na taglay niya ngayon. Tinanggihan niya ang mga ito bilang isang biro. Ngayon, gayunpaman, hindi ito ganap na imposible. Kung tutuusin, napaka-advance ni James sa medikal na kakayahan kaya kahit isang miyembro ng Doctors Association ay lumuhad sa harap niya at nagmamakaawa na maging alagad niya. Honey, oo. Tumingin si James kay Thea at nagtanong, ano iyon? Talaga bang mananaig ako sa medical conference kung matututo ako sa iyo sa loob ng kalahating buwan? Napakamot sa ilong si James. Hindi ako makasigurado dyan. Pagkatapos ng lahat, wala akong masyadong alam tungkol sa mga kasanayang medikal ni Dr. Fallon at ng mga doktor sa Medical Street. Pero, sa tingin ko dapat ay makapasok ka sa top 10. Talaga, tuwang-tuwang sabi ni Thea, tituruan mo ako, kung ganoon. Nang makita ang kanyang masayang hitsura, nasisiyahan din si James. Matagal na niyang hindi nakikita ang ngiti nito. Sige. Sisimulan na kitang turuan pagbalik natin sa Kensington bukas. Gayunpaman, dahil wala kang alam tungkol sa mga meridian at acupuncture point, kailangan kong maghanda ng aklat ng baguhan sa mga kasanayang medikal para sa iyo. Isaulo ang lahat ng mga meridian at acupuncture point sa katawan ng tao at ang kanilang mga layunin. Ha, parang ang hirap dismayado si Thea. Maaari ko bang gawin ito sa Layali A. Inenth? Nakangiting sabi ni James, spend 10 days learning and memorizing so that you can pretend to be an experienced doctor at the medical conference. Pagkatapos nito, magbibigay ako sa iyo ng ilang matagal nang nawawalang medikal na paggamot. Masisindik mo ang mga tao kapag ipinakita mo sila sa komperensya. Bumulong si James sa tenga niya, to be honest, I don't know much besides the basics of acupuncture. Gumamit lang ako ng ilang mga teknik na matagal nang nawala na ipinasa sa akin ni Henry para mabigla si Hitchcock. Nang marinig iyon ay napangiti si Thea. How mean? Haha, tawa ng tawa si James. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Akala ko ikaw ang totoong pakikitungo. Nagpepeke ka lang pala. Say, hindi. Teka. Napatingin si Thea sa kanya. Paano ka nagkukunwari kung maaari mong masuri ang sakit ni Lolo sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng kanyang pulso? Dapat ikaw ang tunay na pakikitungo. Alam kong hindi ordinaryong tao ang asawa ko. Pagkatapos naming bumalik, pumunta at magtrabaho sa Pacific Hospital. Ang ospital ay magiging kilala sa Medical Street sa mga medikal na kasanayan na mayroon ka. Nang marinig ito, namutla si James. Ayaw niyang pumasok sa trabaho, Thea. Napakamot ng ulo si James. Ibinuka niya at itinikom ang bibig niya. Walang sinasabi, Ano ang gusto mong sabihin? Nauutol na sabi ni James, PI pangako mo sa akin na hindi ka magagalit. Ayoko, sabihin mo lang. Actually, si Zara ang nagsabi sa akin tungkol sa sitwasyon ni Lolo. Nagtanong-tanong ako tungkol sa Hills para hindi kita mapahiya. Ang aking mga kasanayan sa medikal ay katamtaman lamang. Kung pipilitin mo akong patrabahuan ako sa isang ospital, baka aksidente akong makapatay ng pasyente. Talaga, umiling si Thea na hindi makapaniwala. 2 beses mo akong ginamo at na-diagnose pa ang lahat ng mga pasyenteng iyon sa insidente sa Eternality Hospital. Walang paraan na lahat ng iyon ay nagkataon lamang. Thea, between you and me, ang pagpapagamot sa iyo ay hindi nangangailangan ng anumang medikal na kasanayan. Kailangan mo lang malaman ang ilang mga sinaunang formula na itinuro sa akin ni Henry. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin,
Kahit na ang isang tao na hindi kailanman nag-practice ng medisina ay magagawa ito. Talaga, hindi makapaniwalang tumingin si Thea kay James. Oo, tumango si James. Matapos mapansin ang malungkot na ekspresyon sa mukha nito, nagmadali itong idinagdag, nangako ka na hindi ka magagalit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 310. Thea wore a surly expression, akala niya si James ay isang dark horse. Nagkaroon pala ng hindi pagkakaunawaan. Nakita niya ang tunay na pagkatao ni James. Gayunpaman, si James ay hindi ganap na walang hiya. At least sinabi niya sa kanya ang totoo. Thea, James, anong pinag-uusapan niyo? Lumapit si Zara sa kanila na may pagtataka sa mukha. Nilingon siya ni Thea at nagtanong, Zara, ikaw ba ang nagsabi kay James tungkol sa kalagayan ni Lolo? Ha? Natigilan si Zara. Ano? Kailan? After being momentarily stunned, she recollected herself and nodded. Huwag mo akong sisihin dito, Thea, si James ang nagpagawa sa akin. Wala akong choice. Napatingin si Thea kay James. Ang magandang impresyon niya sa kanya ay nawala sa isang iglap. Ang isang tao ay kailangang maging tapat at pragmatic sa anumang ginagawa nila. Oo, tama ka, pasensya na. Hindi nang ahas si James na mag-alok ng rebuttal. Tumango si Thea at tumalikod na para umalis. Pagkaalis, tinanong ni Zara, James, bakit ka nagsisinungaling sa kanya? Bakit hindi mo na lang sasabihin sa kanya ang totoo? Napakamot ng ilong si James. Wala siyang planong magsinungaling sa kanya. Gayunpaman, gusto ni Thea na magtrabaho siya sa Pacific Hospital. Paano niya pinayagan ang ganoong bagay? Ayaw niyang pumasok sa trabaho. Sa wakas ay naranasan na niya ang maginhawang buhay. Pahahalagahan niya ito hanggat ito ay tumatagal. Pagkatapos ng lahat, sa isang solong utos mula sa kanyang mga nakatataas kung sakaling magkaroon ng digmaan, mapipilitin siyang umalis at ipagpatuloy ang isang buhay ng pagdanak ng dugo. Salamat. Nagpasalamat si James sa kanya. Pagkatapos noon, nanatili siya sa tirahan ng burol at doon na nanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, umalis na ang lahat. Kasama ni David ang ilang kabataang miyembro ng Hills sakay ng kanyang luxury car. Samantala, dahil hindi pa siya nakabili ng regalo, isinama ni Thea si James sa lugar ng lungsod. Matapos maglakad-lakad, hindi pa rin siya nakahanap ng makakapagpasaya sa kanya. Sa wakas, tinawagan ni Thea si Yuna. Yuna, nandito si Thea. Nasa North Kensington ako. Nagtataka ako kung alam mo kung saan makakahanap ng mataas na kalidad na ginseng dito. May balak akong iregalo sa lola ko. Pagkarinig sa kanyang mga salita, sinabi ni Yuna, North Kensington, ha? Kung nagkataon, magkakaroon ng auction sa Herbal Biotech ng North Kensington branch. Maraming mahahalagang halamang gamot ang ibebenta, kabilang ang 1,000 taong gulang na ginseng na nahukay mula sa White Mountain. Ito ang tunay na hari ng ginseng na kilala sa mga medikal na grupo. Gayunpaman, hindi ito naibenta dahil sa sobrang presyo nito. Talaga, ang galing. Dapat kong ipaalala sa iyo na ito ang tunay na hari ng ginseng. Dahil ito ay may napakataas na medikal na halaga, ang presyo nito ay labis na labis. Ang presyo ng auction ay dapat na humigit kumulang 100 milyon pataas. Nang marinig iyon ni Thea, nagulat siya. 100 milyon. Saan niya kukunin ang lahat ng pera? Bagamat may pera sa mga account ng kumpanya, ang mga ito ay pondo para sa pagpapalawak ng kumpanya. Bukod pa rito, ang paggastos ng 100 milyon upang bumili ng 1,000 taong gulang na ginseng para sa kanyang lola ay sobrang-sobra. Pwede mo bang tawagan ang auctioneer at hilingin sa kanya na ayusin ang admission ticket para sa akin? Doon lang ako para tingnan kung may nabibiling ligaw na ginseng sa makatuwirang presyo. Sige, walang problema. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin si Thea kay James at sinabi sa akin ni Yuna na magkakaroon ng auction sa Herbal Biotech ng North Kensington branch. Magkakaroon ng 1,000 taong gulang na ginseng sa auction na may panimulang presyo na humigit kumulang 100 milyon. Sige na, bilhin mo na, sabi ni James. Talagang sulit ang presyo kung ito ay 1,000 taong gulang na ginseng. Kahit na hindi mo ito ibibigay bilang regalo, ang pag-iingat nito para sa ating sarili ay hindi isang kakilakilabot na ideya. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Madali para sa iyo na sabihin.
Saan ako kukuha ng pera? Inilabas ni James ang kanyang Black Dragon card at inilabas ito sa harap ni Thea. Napatingin sa kanya si Thea. Huwag mong sabihing may pera pa sa card. Matalino na babae. Ilang pulgada ang nasa loob. Sapat na para bilhin ang 1,000 taong gulang na ginseng.